Ang mundong ito, bawat tao ay basta kumain ng insekto, ay magigising ang kanilang tunay na mech. May mga kumakain ng dove mech na may dalang pakpak, malayang lumipad sa mundo. May mga kumakain ng shark fin, naging hari ng kalaliman, napakalakas ng laban. May iba pang may sakit na pika, pinipiling kainin ang salamin, direktang nakakamit ang invisibility. At ang nakaraang buhay ko, kahit kumain ako ng isang inihaw na manok, matagumpay na na-activate ang aking water type na mech. Ngunit sobrang inutil, naintriga ng mga masasamang tao, namatay sa salakayin, ngayon ay muling nabuhay. Unang bagay, nagpasya akong kumain ng iba't ibang insekto, upang makamit ang tuktok ng mundo, maging pinuno ng mga insekto. Agad kong naisip, noong nakaraan may auction ng mga insekto sa eksibisyon. Isa dito ang eksaktong kailangan ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong sumakay ng taxi papunta sa insect exhibition. Sakto namang binibenta ang insekto na gusto ko. Ang ilala ko ngayon ay ang golden back dung beetle. Simula presyo ay 5,000. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 500. Magsisimula na ang bidding. Gintong sa lagubang. Hindi ko pa narinig iyon. Hindi ka naman insider. Normal lang na hindi mo alam. Alam mo ba kung ano ang salagubang? Hindi, ang alam ko lang ay ang mantis. Ay, talagang wala kang kaalaman. Ang salagubang ay dumi ng hayop. Karaniwan ang mga dung beetle ay kulay itim ang buong katawan. Pero ang likod nito ay kulay ginto. Kaya mataas ang presyo nito. Magbibigay ako ng 8,000. Isang puting kwelyo na may suot na salamin. At nakasuot ng kamiseta ang naghawak ng placard at nagsabi. Ang puting kwelyo ay may palayaw na bug fan. Mahilig siyang bumili ng mga kakaibang insekto araw-araw. Medyo kilala rin siya sa Ningxing. Sa sandaling malapit na ibid ang auctioneer ang martilyo. Diretso akong lumapit sa harap ng auction stage. Sandali, mag-aalok ako ng 10,000. Kaya nang langgam na magbuhat ng bagay na higit sa 400 beses ng sariling timbang nito. Pero kung ikukumpara sa praying mantis, malayo pa ito. Kaya ng praying mantis na magbuhat ng bagay na 1,000, 100 at 41 beses ng sariling timbang nito. Alam ko na sa lakas ng mech ngayon, hindi talaga kayang pasanin ang ganitong bigat. Pero kung masisipsip ang gintong alukang ito, malaki ang pagtaas ng sariling lakas sa laban. Nang may biglang sumulpot na kalaban sa gitna, sobrang inis ang naramdaman ng insekto. 1,000, 500, 15,000. Diretsong magdagdag ng 5,000. Hindi naman talaga kakaiba ang ganitong kulay itim na dung beetle. Pinakamataas ay may kaunting aesthetic value lang. Hindi ko alam kung bakit sobrang gusto ng kaibigan na ito. Anong gagawin niya kapag nabili niya? Anong gagawin? Kainin. Bibili ka para kainin mo. Ha. Baka naman may problema ka sa isip. Malinaw na hindi normal itong taong ito. Sige na, ibigay mo na sa akin ang 8,000. Tumawa ng malakas si Chongmi. Itinuro ang kanyang ulo. Tumingin ulit sa auctioneer. Medyo hindi masaya ang auctioneer sa mga oras na ito. Ginoo, kung magdudulot ka ng gulo, tatawag na ako ng security. Pwede bang mag-swipe ng card? Pwede. Sandali lang po. Titingnan ko kung may ibang magbid. 15,000 isang beses. Wala na bang dagdag presyo? 15,000 3 beses nang nagbenta. Ngayon ang mga tao na ito. Talagang nakakatuwa. Kumakain ng mga tipaklong at alupihan. Kumakain ng mga alupihan, may kumakain pa ng mga dung beetle. Hindi ba sila natatakot na mapatay ang sarili nila? Ang mga mahilig sa insekto ay hindi nakuha ang gintong dung beetle. Biglang naging mapanukso ang tono. Tinitingnan ako ng iba na parang tanga. 15,000 para sa isang insekto. Kung para lang koleksyon o tanawin, ayos lang. Pero kakainin pa. Hindi nila maintindihan. Na ganito lang ako kalmado. Galit na galit ang mga insect lover. Agad niyang niloko ako na kainin ko sa harap ng lahat ang gintong likod na salagubang na ito. Hindi ko talaga siya pinansin. Pero napatingin ako nang makita kong may maliit na kahon siya sa kamay. Nasa loob nito ang isang insekto na itim at puti ang kulay. Siguradong salagubang ito. May pinakamalakas na panlabas na kaliskis sa mga arthropod. Hindi tulad ng mga karaniwang insekto na madaling mapisa ng isang hakbang. Kaya nitong tumagal kahit padumaan ang sasakyan at mapisa. Kung ang mantis ay kumakatawan sa lakas. Ang siguradong kabute naman ay nagrerepresenta ng depensa. Itong siguradong kabute ay ikaw. Kumusta ang aking reputasyon? Kung ikaw nga, maghuhula tayo. Sa harap ng lahat, kakainin ko ang gintong kabibe. Ibigay mo sa akin ang siguradong kabute. Kaya ba? Pwede rin sa'yo. Pero kailangan mong kainin. Walang problema. Tinitingnan ko ang transparent na kahon sa kamay ko. Nandoon ang isang dungis na may gintong likod. Dumudumi at umaakyat-akyat. Paminsan-minsan ay naghukay pa ng lupa. Buksan ang kahon. Kinuha ko agad ito. Kung ikukumpara sa mga nilalang na baluktot at nagbago noong nakaraang buhay. Ang salagubang na ito,
ay maituturing ng pinakamainam na pagkain. Kapag ikiniling mo lang ang ulo nito, 6 na beses ang protina kumpara sa baka. Diretso ko itong nilagay sa bibig. Kumakagat-kagat ng malakas. Nang makita ito, biglang napatigil ang mga tao sa paligid. Akala nila ay ipiprito ko ito. Siyempre, tulad ng mga dragon flea at balang, pinirito ang mga iyon. Hindi ko akalain na talagang lulunukin ko ito. Isang malalim na lunok at lahat ay nalunok ko na. Binuksan ko ang aking palad. Ipinapakita ng insekto ang bakal na salagubang. Naging maputla ang mukha ng insekto. Habang labag sa kalooban ay malapit nang ilabas ang maliit na kahon. Sandali, gusto ko ang salagubang na ito. Hindi pa ako nakakapag-ayos. Isang napakamapanghamong boses ang umabot. Pagkatapos ay isang binata, na may dalang 2 matipunong lalaki na nakasuot ng itim na pang-itaas ang dumating. Ang taong ito ay si An Hong Hai, ang batang Panginoon ng Fenghua Group. May nakilala sa pagkakakilanlan ng binatang ito. Hindi maiwasang magulat. Nagtaka ang iba. Naalala ang mga chismis tungkol sa An Hong Hui. Talagang isang tunay na sugalero siya. Walang kulang sa pagkain, inumin at kasiyahan. Araw-araw ay naglalabas siya ng malaking halaga ng pera. Naghahanap lang ng bago. Mukhang ayaw na niyang maglaro ng ibon lately. Nagpalit na sa mga insekto. Nang marinig ko ang pangalang ito, medyo napakunot ang aking noo. An Hong Hai Hong Xijiang. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang An Hong Hai sa harap niya. Yun ang huli, na naging nangungunang mandirigma ng buong Ningxing. Napakalakas ng Red West Mecha. Kaya nitong bumangga ng ganoon kalakas na kayang durugin ang isang bundok. Ilang taon bago ang sakuna. Palagi akong nabubuhay sa ilalim ng kontrol ni An Hong Hai. Kung hindi dahil sa pagkakataong lumabas para maghanap ng pagkain, ay hindi ako nakatakas ng tahimik. Baka siya ay naging isang bunto ng mga tuyong buto na ngayon. Natapos na ang pagsipsip ng gin ng gintong likurang alupihan. Eksklusibong modul, pangkalahatang modelo ng mecha para sa advanced na insekto sundalo. Umangat sa anyo ng higanting Diyos na mecha. Nakita ko ang mga katangian ng higanting Diyos na mecha. Ako'y labis na natuwa, bagamat medyo mababa ang 3 iba pang mga halaga. Ang lakas lang ay sapat na. Ang higanting mech ay naabot na ang antas ng 2 yugto ng mech. At higit pa dyan, meron pang isang mas nakababaliw na eksklusibong modul. Hindi lang ito nagbibigay ng 50% na dagdag na lakas, kundi maaari pa itong mag-upgrade muli. Tama ang hula ko. Mas magaling ang mga inaksayang genes ng insekto. At mas malakas ang mech na nabase dito ang pagkakagawa. Nang naisip ko ito, kukunin ko na ang bakal na salagubang mula sa kamay ng insekto. Dahil tinutupad ko ang kasunduan. Kaya lahat ng karapatan ng insekto na ito ay mapupunta sa akin. Maaari mo bang ipasa sa akin ang insekto na ito? Magbibigay ako ng doble sa presyo. Pasensya na, hindi ako nangangailangan ng pera. Nakikita kong parami ng parami ang tao sa paligid. Nakaangat ang kilay ko. Balak kong umalis. Napakaraming tao. Kapag nagbago ang sitwasyon, kahit siya, hindi niya ito kakayanin. Sabi ko, ibigay mo sa akin ang insekto. Hindi mo ba narinig? Matapos kong tumangging napakaayos sa kanya. Mumiti si An Hong Hai ng malamig. Ipinahiwatig niya sa mga bodyguard sa likod na humarang sa akin. Sa harap ng 2 tao na pumaligid. Di maiwasang pumasok sa isip ko ang isang bahagyang galit. Sa isang iglap, ang matinding puot na naipon sa nakaraang buhay ay biglang sumabog. Kaya't natakot silang 2 at hindi na nangahas pang lumapit. Kawili-wili ang lugar na Ningxing. Iilan lang ang may tapang na hindi magbigay galang sa akin dito. Bata, huwag kang maging walang hiya. Lumapit si An Hong Hai sa akin. At inabot ang kamay para kunin ang kahon sa kamay niya. Pinaalis ko agad ang kanyang palad. At hindi na lumingon pa, lumabas ako. Nagulat ang lahat doon. Hindi na ito tungkol sa pagbibigay ng respeto. Ito ay parang pinipisil ang dangal ni An Hong Hai sa lupa. Napangitim ang mukha ni An Hong Hai. Matiim niyang tinignan ang 2 bodyguard. Nagsipangil ang mga bodyguard. At biglang umatake sa aking likuran. Nang malapit na nilang sipa ako, isang gintong liwanag ang biglang sumabog sa likuran ko. Isang itim gintong makapangyarihang mech na humigit kumulang 3 metro ang taas. Ang bumubuo nito, sa harapan ng mech ay isang malalim na itim, na kumikislap ng malamig na liwanag. Kung titignan ng mabuti, makikita mo ang mga matutulis na tinik na nakausli. Sa likod naman ay may gintong bilog na plato, na may mga makakapal na mga kasukasuan sa gilid ng plato. Ang mga bahagi ng katawan na iyon ay hindi nag-iisa, kundi nakakabit sa mga kamay at paa. Mukha itong isang kakaibang hydraulic pump. Sa oras na ito, ang higanting mech ay kayang ganap na takpan ang aking buong katawan. Sa malayo, ang isang sinaunang at mabigat na aura ay biglang sumabog, na nagdulot sa maraming tao na manghina ang mga binti. Lumabas ang mech. Tumingala at tumingala sa napakalaking mech. Nangangatog ang puso ni An Hong Hai. Pero pilit pa rin siyang nagmumukhang kalmado. Kaibigan, mag-usap tayo ng mahinahon. Ang tatay ko ay chairman ng Fenghua Group.
Hindi kami kulang sa pera at resources. Parang mas mabuti nang huwag na nating isipin ang nangyari kanina. Paano kung maging magkaibigan tayo? Napangiti ako ng bahagya. Mataas ang nakataas na dambuhalang braso. Nakakatakot na pressure. Parang bagyong nyebe na sumalubong. Biglang bumagsak si Anhong Hai ng walang lakas. Sa harap ng ganitong halimaw, wala siyang incontinence. Sapat na ito upang ipakita ang kanyang mahusay na mental na katatagan. Hindi ako gumalaw. Kumilos lang ako ng bahagya. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi kita gagalawin. Magkikita tayo sa hinaharap. Pagkatapos kong sabihin ito, bahagya akong nagbigay ng puwersa sa aking mga paa. Parang spring ang buong katawan ko na lumipad palabas. Sa ilang saglit lang, nawala na sa paningin ng mga tao ang aking anino. Habang nakatingin sa aking paglisan, nagbago ang kulay ng mukha ni Anhong Hai. Matapang ang tingin niya. Naalala kita. Anak, ano kung meron kang match? Hindi naman walang koneksyon sa militar ang pamilya niya. Kapag mobilisado ang hukbo, huwag mong sabihin na 3 metrong match. Kahit 30 metro pa, hindi siya matatakot. Sapagkat ang modernong puwersa militar ay mahirap isipin ng karaniwang tao. Ngunit hindi niya alam na kapag nagsimula ang pagbabago, karamihan sa mga bagay ay magbabago ng lubusan. Sa panahong iyon, lahat ng armas ay magiging isang bunto ng bakal. Ang tanging maaasahan ng lahat ay ang kanilang sariling gising na mecha. Umalis sa eksibisyon. Ibinaba ko ang anyo ng mecha at bumalik sa bahay. Ang dahilan kung bakit hindi ko inatake si Anhong Hai. Gusto ko lang ang kanyang core ng mech. Ang giant mech ay kasalukuyang nasa unang antas pa lang. Para mag-upgrade, bukod sa mga kailangang materyales, kailangan mo rin ng core ng mech. Ayon sa pangalan, core ng mech ay ang pinakamahalagang bagay sa isang mech pilot. Ito ay malalaglag lamang kapag nag-wake up na siya sa kanyang pangunahing mech. Kaya nga, iniwan ko si Anhong Hai. Nabalak kong kunin ang kanyang pulang exoskeleton core sa hinaharap. Nakasalampak sa harap ng computer desk. Kinuha ko ang nakuha ko lang mula kay Chongmi, na iron beetle. Nakilala rin bilang hard-shelled beetle o armored beetle. Ay isang uri ng insekto mula sa order na Coleoptera. Kilalang kilala sa napakatigas na bolt. Kung hindi ko pa ito hinanap sa website, tiyak na hindi ko makikilala ang insekto na ito. Hindi ko na rin palalagpasin. Magpainit ng mantika, at magdagdag ng kaunting kumin at pulang paminta. Kagat-kagat, kumpara sa golden backdong beetle. Talagang matigas ang karne ng iron beetle. Lalo na yung matigas nitong panlabas na kaliskis. Parang kinakagat mo ang itlog na balat. Naaalala ko kung hindi pa ito nilutong muli. Baka hindi ko pa kaya kumain ito ng buo. Sa harap ko, biglang lumitaw ang isang semi-transparent na countdown screen. Para makuha ang genes ng iron beetle. Kasulukuyang ina-upgrade ang pangkalahatang mech ng unang antas na insectoid soldier. Oras ng pag-upgrade, 59 minuto at 58 segundo. Mukhang ang mabigat na pangkalahatang mech ay itinuturing na pangunahing mech sa unang yugto. Lahat ng pag-upgrade ay ginagawa dito. Hindi ko alam kung sa huli ay magkakaroon ng mas malakas na pangkalahatang mech. Para upgrade, parang may iniisip ako. Pagkatapos magsimula ang sakuna, napakabilis ng ebolusyon ng iba't ibang nilalang. Lalo na sa huling bahagi, may malawakang pagsalakay pa ng mga lahi mula sa ibang planeta. Pati na rin ang tinatawag na mga Diyos na lumilitaw. Malinaw kong naaalala sa nakaraang buhay ang isang Diyos na nagngangalang Quentin. Siya ang taong ulo na insektong nilalang. Kung maa-absorb ko ito, hindi ko alam kung gaano kalakas ang magiging mecha kapag nabago na ito. Baka sa oras na yon, magawa ko na ring patayin ang Diyos. Itinabi ko ang magulong isip. Ang aking paningin ay muling bumalik sa matagumpay na nabagong higanting mecha. Malinaw ang kalamangan ng higanting mecha. Malinaw din ang mga kahinaan. Mababa ang depensa at mabagal ang bilis. Ito ay mga seryosong problema. Sa depensa, maaari akong agad magpalit ng Chenyu mecha. Hindi kailangang masyadong mag-alala. Ang pinakamahalaga ay ang katangian ng liksi. Kailangang mapabuti ito agad. Bagamat bukas pa lang magsisimula ang opisyal na sakuna. Pero ngayon, maraming mga organismo na nagbago na. Kapag pinatay mo sila, maaaring makuha ang mga materyales para sa pagpapalakas ng armor. Kung swerte ka lang, baka makuha mo na kaagad ang ilang materyales para sa pagpapalakas ng agility at sa sobrang bilis ng paggalaw. Mas lalong lalakas ang kapangyarihan ng higanting armor. Tungkol sa mga materyales para sa pagpapalakas. Naalala ko ulit ang isang bagay. Ang bahay na tinitirhan ko ay inuupahan. Ang may-ari ay isang babae. Bukas ay magbabago siya. At gigipit ang mga tao. Sa huli ay dadalhin siya ng mga sundalong dumating dahil sa balita. Kung mapatay ko siya pagkatapos niyang magbago, baka makakuha ako ng magandang materyal para sa pagpapalakas. Sa totoo lang, may mga sabi-sabi na noon pa man, na bago magsimula ang malaking kalamidad, pinapatay nila ang mga mutasyon, na tumataas ang sansa ng pagkuha ng mga gantimpala.
Bigla na lang may kumatok habang nag-iisip. Binuksan ko ang pinto. Ang nakita ko ay isang pares ng tuwid na maputing binti. Tumingala ako. At nakita ko ang dalawang matayog na bahagi na pumapasok sa paningin ko. Saan ka nakatingin? Ang bastos mo naman. Sasabihin ko sa'yo. Babayaran mo agad ang renta bukas. Tapos lumipat ka na. Naiintindihan mo ba? Hindi pa ba bukas? Bakit ka nagmamadali? Tinititigan ko ang babae sa harap ko. Kakaiba ang kanyang tingin. Baka kasi singilin niya ako pero hindi na niya magagastos ang pera. Nang makita niyang nakatitig pa rin ako sa kanya, lalo siyang ginanahan. Habang sinasabi niyang mababa ang upa na hinihingi niya, dapat daw akong magpasalamat. Sabay sabi rin na sinira ko raw ang bahay niya. Matapos ang matinding pagsubok, nakuha ko ang deposito sa renta. Lahat ay kinubra ng babae sa iba't ibang dahilan. Pero ngayon, wala siyang pakialam makinig sa reklamo ng babae. Muling nagring ang system alert. Tiyak na nakumpleto na ang absorption ng Insecto V. Universal na exoskeleton para sa Insecto Soldier. Naging form na ito sa Celestial Armor. Langit na teritoryo. Pinapataas ng 50% ang pisikal na resistensya. 20% na pinsala mula sa elemento. Pagkatapos makumpleto ang pag-upgrade ng mech, maari pang itaas ang mech ng langit na teritoryo. Mas malakas pa kaysa sa inaasahan ko. Lalo na ang 50% pisikal na resistensya. Kahit ang atake ng mga halimaw na antas 2, hindi ako natatakot dito. Ang 20% na resistensya sa elemento ay napakahalaga. Hindi lang nito napipigilan ang mga atake ng hangin, apoy, kidlat at iba pang elemento. Kundi kaya ring alisin ang pinsalang mental. Ang mga mental na atake ng mga halimaw noong nakaraang buhay ay nagdulot sa akin ng maraming paghihirap. Sa buhay na ito, sa wakas, makakapaghiganti na ako ng walang takot. Bago pa man humupa ang aking damdamin, may isa pang babala na lumabas. Babala na ipagpatuloy ang pagsipsip ng 3 uri ng gin ng mga insekto para makumpleto ang pagsasanib ng anyo ng mech. Nagulat ako ng husto. Ang puso ko ay mabilis na tumibok ng malakas. Ito na ang tunay na antas ng Diyos. Pagkatapos ay magsasama-sama. Ang mga kahinaan ng mech sa isang solong anyo ay mapupunan. Sa oras na iyon, wala na akong kahinaan. Talagang hindi nagkamali sa super talent. Ang epekto ay talagang kamangha-mangha. Nagsasalita ako sa iyo. Narinig mo ba? Bingi ka ba? Biglang inihagis ng babae ang maliit na aklat sa kanyang kamay. Nagmumula ang kanyang mga mata sa galit. Ang mga mata na halos lumalabas ay titig na titig sa akin. Ito ay maagang pagbabagong anyo. Bahagyang nagulat si Huang Ting. Itim at puting makinarya ng langit. Otomatikong sumasakop sa ibabaw ng katawan. Dahan-dahang lumapit ang babae sa akin. Patuloy na tumutubo ang laman at dugo sa katawan. Sa isang iglap, naging isang dambuhalang nilalang na may matalim na mga kuko. Halos 3 metro ang taas, isang dambuhalang katawan na puno ng laman at dugo. Sa susunod na segundo, sumugod siya na may matalim na mga kuko, humihiyaw. Ako ay lumiko sa gilid. Lumabas ang mga teknik sa laban mula sa nakaraan kong buhay. Madaling nakaiwas. Ang mga kuko ay lumagpas. Mecha ng langit, parang hiniwang tokwa. Madaling pumasok sa likod na konkretong pader. Hindi tinamaan. Inilabas ng babae ang matalim na kuko at ipinagpatuloy. Ang pag-atake. Hindi ako umatras ngayon. Gusto kong makita. Gaano nga ba kalakas ang depensa ng mech ng Kenyu? Dumaan ang matalim na kuko sa ibabaw ng mech. Nag-iwan ng napakakislot na ingay. Pagkatapos tumama, ang babae ay may dugo ang mga kuko. Nabali ang mga kuko. Pero ang mech ng Kenyu ay walang kahit isang gasgas. Ako na nasa loob ng mech ay mas lalo pang walang nararamdaman. Parang ang nangyaring pag-atake kanina ay hindi naman nangyari. Talagang kamangha-mangha ang kakayahan ng Kenyu mecha. Sunod, ako naman. Mababa ang aking sigaw. Pinalusot ko ang babae sa pader. Pagkatapos ay lumipat sa Giant God mecha. Pinukpok ko ang kanyang ulo gamit ang kamao. Napatay ang unang antas ng mutated blood corpse. Kumuha ng material na blood core. Ang blood zombie ang pinakakaraniwang mutasyon na halimaw. Ang kalat ay blood core. Karaniwan ay para sa lakas at depensa. Tungkol naman sa agility. Kahit meron. Pero sobrang bihira. Hindi ko rin inasahan na swerte ko ngayon. Ang nahulog ay isang dugo na nagpapataas ng katangian ng liksi. Medyo nag-isip ako. Nagpasya akong gamitin ang dugo na ito sa higanting mech. Iba't ibang materyales ay may iba't ibang paraan ng paggamit. Karaniwan. Ang mga kaalamang ito. Tanging mga mech enhancers ng malalaking puwersa lang ang nakakaalam. Noong nakaraang buhay, para palakasin ang mech. Palagi akong nagpapaubaya sa harap ng mech enhancer. Walang kahit na anong dignidad. Kapag naaalala ko ang mga alaala na iyon, tahimik kong ipinangako sa aking puso, na hindi na muling iiral ang ganoong buhay. Hindi nasisiyahan ang mga tao sa monopolyo ng mech enhancers. Kaya gumawa sila ng sarili nilang mga paraan sa paggamit ng mga enhancer materials.
Ang dugo na ito ay isa sa mga iyon. Madaling gamitin ito. Kapag napisak na, ipapatak ang dugo at esensya nito sa match. Dahan-dahang pinipisil ko. Biglang may pakinggan na crack. Matinding dugo at biglang pumutok. Ang madilim na pulang dugo ay nagsusuka at bumabagsak sa ibabaw ng match. Ang ibabaw ng higanting match na sumipsip ng dugo. Biglang nagkaroon ng madilim na pulang sinulid. Halos 1 sentimetro ang lapad. Paminsan-minsan ay may kumikislap na liwanag. Napaka-espesyal. Naubos ang Agile Blood Core. Nagdaragdag ng agility attribute. Medyo kulang pa rin ang bilis ng 4 na puntos. Nangangatwiran ako sa sarili. Kung hindi sapat ang bilis, hanapin ko ang pinakamabilis na insekto. Matapos ang paghahanap, nakatuklas ako ng 2. Isa ay ang damselfly. Isang uri ay hujia. Ngunit sa bilis, tiyak na mas mabilis ang dragonfly. At mayroon din itong kakayahang lumipad. Ngunit ang kapaligiran sa himpapawid ay mas komplikado kaysa sa lupa. Mas marami rin ang panganib. Para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan 2,550. Para sa kaligtasan. Maaari munang magpahinga sandali. Kaya't piliin ang Tiger Beetle. Ang Tiger Beetle ay kayang gumalaw ng 171 beses ng haba ng kanyang katawan bawat segundo. Kung i-convert sa taas kong 1.8 metro, halos katumbas ito ng mahigit 1,000 kilometro bawat oras. Kaya nitong makahabol sa bilis ng tunog. Tukuyin ang susunod na target. Gusto ko pang maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga insekto. Ang telepono sa mesa ng computer. Biglang nag-vibrate ng malakas. Hindi ito ang karaniwang ginagamit kong numero, kundi ang bagong numero na ginawa ko kamakailan lang. Sige noong huangting ba ito? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Maliit lang ang oras ko. Ako si Chu Jiazen. Pinahahalagahan ko ang bagay na iyon sa iyo. At may ilang kakaibang nangyayari dito sa akin. Marahil ay alam mo ito. Bayan ng Chu. Ang pinakamayayamang tao sa Ningxing na may negosyo sa real estate at pagkain. Kung ikukumpara sa taong ito, ang maliit na Feng Hua Group ay walang halaga. Ang bagay na iyon sa kanya. Mukhang may magandang balita na naman ang Chu family sa match suit nila. Noong nakaraan, ang dahilan kung bakit nakontrol ni An Honghai ang Ning City, ay dahil hindi na natili ang Chu family sa Ning City. Gusto kong imbitahan si Emily. Huangting na pumunta sa akin. Ano ang palagay ninyo? CJ, balik tayo sa kasalukuyan. Sa pagtanggap sa imbitasyon ng Chu family, sagot ko agad. Sa simula ng pagbabago, magulo ang iba't ibang mga patakaran. Sa isang tao lamang, sa huli ay mahina. Kung may malaking kapangyarihan bilang suporta, mas madali rin ang paglipat. Bukod pa rito, sabi nila may malaking hardin ng mga halaman sa bayan ng Chu. Puno ito ng iba't ibang mga kakaibang bulaklak. Hindi mabilang ang mga insekto. Bagaman karaniwan ang mga Tiger Beetle. Sa makabagong lungsod na parang gubat ng bakal, mahirap pa rin silang matagpuan. Sa isang banda, umaasa kami sa impluwensya ng Chu Family Town para malampasan ang yugto ng mutasyon. Sa kabilang banda, ang paghahanap ng Tiger Beetle para sa match modification ay isang paraan para makamit ang dalawang layunin ng sabay Haifang Weili ang Haifang Xiao Liang. Haifang Weili ang Haifang Xiao Liang. Sige, nagpadala na ako ng driver sa baba para hintayin ka. Sayang, sobrang abala ako ngayon para makaalis. Kung hindi lang, personal na sana akong pupunta para salubungin ka. Sa loob ng malaking botanical garden, magkakaibang mga halaman ang nakaposisyon ng maayos. Parang isang magandang likhang sining. Minsan may mga insekto na lumilipad, na nagbibigay buhay sa larawan na ito. Sa bayan ng Chu, tinawag niya ang mahigit 40 na mga bodyguard na nakaitim. At pinapakalat sila sa iba't ibang sulok. Lubos na nagtataka ang anak na si Chu Hui tungkol dito. Tatay, hindi ka ba libre? Ano pa ba ang ibig sabihin ng mga taong ito? Napanood mo rin ang video na iyon. Naiintindihan mo ang kahulugan sa likod ng match suit na iyon. Ginawa ko ito dahil nag-aalala lang ako sa kaligtasan. Hindi bobo si Chu Hui. Isang isip lang. Naintindihan na ang ibig sabihin ng Chu Jiazen. Talagang sa harap ng nakakatakot na mecha. Kailangan talagang mag-ingat. Kung sakaling magalit ang kalaban, baka hindi pa mapigilan ng mga bodyguard na ito. Kailangan talagang mag-deploy ng militar. Isang oras mamaya, nakarating ako sa botanical garden ng maayos. Sumakay ako sa isang maliit na sasakyan. At nagmaneho ng mga 1-0 minuto. Dito ko lang nakita si Chu Jiatao na nakaupo sa ilalim ng isang mushroom-shaped gazebo. Sa tabi ng Chu Jiatao, may isang nakatali ang buhok sa isang ponytail. Isang batang babae na nakasuot ng itim na sleeveless at puting mahabang pantalon. Hindi masyadong mataas ang batang babae, ngunit napakakaakit-akit, at ang kanyang mahahabang binti ay talagang kapansin-pansin. Umiti ako ng bahagya. Umupo ako sa tabi ng gazebo. Kung wala ang mga karanasang iyon mula sa nakaraan, siguradong hindi ako magiging komportable ngayon. Baka magmukha pa akong katawa-tawa. Pero ngayon, ako na ang taong nakakita na ng mga Diyos.
Siyempre, hindi ako matatakot sa ganitong maliit na eksena. Mula pa sa simula, tinitingnan na ako ng pamilya Chu. Nang makita akong kalmado, hindi nila maiwasang magulat. Ayon sa kanyang investigasyon, sa araw-araw ako ay isang napakamahinahon. Kahit na masasabi kong medyo mahina ang loob ko. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ko sa kanya ay puno ng tapang at lakas. Puno ng panganib. Sa sobrang galing niya, naramdaman ko na may amoy ng kalaban sa akin. Nakakatuwa, yung pakiramdam na ito ay nagbigay sa akin. Karaniwan, mga negosyante na nasa kanilang 40 o 50 ang nakaka-feel nito. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ng ganito kabata. Ang mas kawili-wili pa ay, bigla akong nakaramdam ng kaunting takot. Ginoong Huang Ting, inimbitahan ko kayo ngayon. Maaari mo akong tawaging Huang Ting. Nandito ako ngayon, para sa mga kakaibang bagay na nabanggit mo. Kailangan kong humiram ng bahagi ng iyong kapangyarihan. Talagang diretso ka talaga. Kung hindi diretso, wala nang paraan. Sa huli, malapit nang magwakas ang mundo. Haha, katapusan ng mundo. Maya prophecy. Siguro nanood ka ng sobra sa pelikula. May posibilidad bang ganito? Mali ang kanilang hula ng isang ikot. Ang tunay na katapusan ng mundo ay hindi noong 2012, kundi noong 2026, Ginoong Chu. Huwag mo akong subukan. At huwag mo rin akong katakutan. Basta't hindi mo sasaktan ang aking interes. Hindi kita gagawa ng masama. Sa halip, maaari pa tayong magtulungan. Seryoso ang sinasabi mong katapusan ng mundo. Siyempre, kung tama ang hinala ko, yung mga kakaibang bagay na sinasabi mo, ay dapat may kinalaman dito. Mabuti na ring ipakita sa kanya. Sa anumang kaso, kailangan din naman itong pagdaanan sa loob ng 2 araw. Nakita akong ganito katiyak. Nag-atubiling si Gujia Zhen. Dala nila sa isang bahagi ng botanical garden. May isang kakaibang gusali dito. May isa zero na bodyguard na nakasuot ng itim sa pintuan. Lahat ay armado at may baril. Mahusay ang kagamitan. Malubha ang kalagayan ng boss. May isang kapitan na nagbigay ng isang tablet. Nandito ang mga monitor na kuha. Nahati sa 4 na rehiyon. Ang nilalaman ay talagang nakakakilabot. Sa 3 malaking screen. Karamihan sa mga rehiyon ay sinakop ng isang kakaibang laman at dugo. Tumingin ako ng mabilis. Agad kong nakilala na ito ang pinakakaraniwang bangkay ng dugo. Walang isip ang bangkay ng dugo. 14 na sobrang gutom. Lalaman nito ang lahat ng buhay na nakikita sa harap. Kahit ang kapwa nito ay hindi ligtas. Kung umakyat ito sa ika-4 na antas, ang malaking katawan ng dugo ay magiging pugad ng mga patay na dugo. Magpapanganak ito ng mas maraming patay na dugo. Noong nakaraang buhay, ang mga nilalang na ito ay nagpapahirap sa lahat. Ang huling eksena ay medyo kakaiba. Ang huling larawan ay medyo kakaiba. Isa lang ang nasa loob. Isang matangkad na babae na mga 2 metro ang taas. Ang babae ay nakatungo lang noon. Parang naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Bigla siyang tumingala. Ipinakita ang isang itim na mga mata. Kasunod nito, parang isang mabangis na hayop. Biglang tumalon sa harap ng kamera. Iniunat ang malaking kamay at piniga ito. Nang makita ito, sa lugar bukod sa akin, ang iba ay nanginginig ang katawan. Ito ay isang elite level na mutant. Hindi ko rin akalain. Bago pa man magsimula ang kalamidad, may lumitaw ng mga elite level na mutante. Ang mga mutant na hayop ay nahahati mula sa mababa hanggang sa mataas na antas, mula 1st hanggang 9th level. Bawat antas ay may 3 uri, ordinaryo, elite at boss. Bukod sa 3 uri na ito, mayroon ding isang napakabihirang espesyal na mutante. Pero ang mga ito ay lalabas lamang sa huli. Siya ang leader ng aking grupo ng mga bodyguard. Ang pangalan niya ay Lisa. Mula kahapon, nagsimula na siyang kumilos ng kakaiba. Napilitan akong ilok siya dito. Bagaman hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng elite level mutant na sinasabi ko. Ngunit ang bayan ng Chu ay mabilis na napansin ang kakaibang nangyayari. Nagsimula siyang magpakilala. Tumango ako bilang tanda ng pag-unawa. Bumukas ako ng pinto at nagplano na pumasok. Ang mga mutant na ito ay may kakayahang maglabas ng mga materyales. Lalo na ang elite na mutant. Maaaring makapaglabas pa ito ng mga karagdagang module na magbibigay sa match ng mga kakayahan. Paano kung maiiwasan ito? Sandali, bawal dito pumasok. Ang pinuno ng mga bodyguard ay may dalang baril. Nakapamaybay ang kamay sa harap ko. Aliang, huwag kang maging bastos sa mga bisita. Nagbago ang ekspresyon ni Chu Jiazhen. Maingat niyang pinagmasdan ang aking mukha. Pasensya na, Aliang. Nababahala lang siya sa iyong kaligtasan. Winala ko ang kamay ko. Bilang pagpapakita na hindi ako nagmamalasakit. Biglang kumilos ang puso. Isang higanting robot na may gintong likod. Ang kusang kumapit sa katawan ko. Nang makita ang matangkad, malakas, at kaakit-akit na robot, hindi na mapigilan ni Lu ang kanyang kalmadong mukha. Nagulat ang kanyang mukha. Si Chu Hui ay may ningning sa mga mata.
Ang kanyang pangunahing larangan ay materyal na agham. Ngunit hindi niya alam kung saan nagmula ang match suit ni Huang Ting. Ano ang materyal? Tungkol kay Yi Layang. Sa puntong ito, siya ay labis na nagulat at hindi makapagsalita. Mabilis na nakatingin siya habang ako ay naglalakad patungo sa kakaibang gusali. Biglang umingay ang tunog ng mga baril. Kasama pa ang mga sigaw ng galit ng mga halimaw. At ang mga mura ng iba. Hindi pwedeng magkaproblema. Nagbago ang mukha ni Kapitan Alang. Agad siyang tumingin sa bahay kalakal ng Chu. Medyo nagdilim din ang mukha ng Chu. Alam niya kung gaano kakalakas ang mga halimaw na iyon. Noong una, para mahuli ang 4 na halimaw. Namatay na mahigit 30 tao sa aming panig. At ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng mga baril. Kung wala kaming baril, ang bilang ng mga namatay ay siguradong doble pa. Naranasan na niya ang hindi mabilang na unos at bagyo. Mas kalmado siya kaysa kay Ilayang. Tumingala siya sa akin. Sa sikat ng araw, may halong pag-iisip. Boss, mas mabuti pang umalis na tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na. Hindi naniniwala ako kay Huang Ting. Mukhang alam niya ang pinagmulan ng mga halimaw na iyon. Baka ang suot niyang match suit ay espesyal na ginawa para labanan ang ganitong mga halimaw. Hindi umalis ang bayan ng Chu. Maraming taon ng karanasan ang nagturo sa kanya. Mayroon akong sariling lihim na baraha. Alam ni Ilayang na hindi siya makakalaban. Agad siyang nagtap ng ilang beses sa tablet. Pagkatapos, lumabas ang higit pang mga monitoring na imahe. Maliwanag na makikita sa itaas. Biglang nagalit ang mga bangkay na nasa silid 2. Sa oras na ito, tumakbo na sila palabas ng silid. Sa oras na ito ay tumakas na palabas ng kwarto. Malawakang pinapatay ang mga gwardya sa loob. Ang mga gwardya dito, mas maganda pa ang gamit kaysa sa mga bodyguard sa labas. 0:22, 0 oras 20 minuto, ngunit sa harap ng napakalaking mga bangkay na dugo. 1-0, 90 wala pa ring magagawa. Marami sa mga gwardiya ay napunit na ng mga bangkay na dugo. Nagsanib sa katawan, habang patuloy na kumakain. Lalong nagiging marahas ang aura ng mga patay na dugo. Ang mga natitirang gwardiya ay hindi na lumalaban. Isa-isa silang sumugod palabas. Sa sandaling iyon, isang itim at gintong mech ay lumalakad pabaliktad sa mga gwardiya papunta sa kailaliman ng gusali. Maraming kapatid ang boss, pero wala silang laban sa halimaw na iyon. Kaya mo ba, bisita? Pinapabalik ni tatay si Huang Ting. Ang ganitong halimaw, mas mabuting ipasa na lang sa hukbo para lutasin. Matapos silang manghikayat, nalaman ni Chu Jiazhen na siya ay masyadong nagmadali. Ipinakita niya ang kamay niya, na nagpapahiwatig kay Ilayang na pumasok at tawagin ako. Sa oras na ito, ako ay nakabangga na sa isang bangkay na nasa estado ng galit. Hindi tulad ng mga mabagal na zombie sa mga pelikula. Mas malaki ang katawan ng bangkay. At mas malakas din. Maging ang liksi nito ay hindi nagkukulang. Ang malaking kamao ng dugo na zombie ay dumapo sa katawan ni Huang Ting. Sa ibabaw ng marmol na sahig, biglang nabasag ang sahig na parang spider web. Malakas ang tama. Totoo nga, kahit na pinahusay pa ito ng dugo at agility. Medyo mas mabagal pa rin ang bilis ng higanting match suit. Kung ganito nga, kaya't magmadali na nating tapusin ito. Malaki ang hakbang ko pasulong. Matindi akong bumangga sa yakap ng patay na nilalang. Hindi ito basta banggaan. 4 na metro ang taas. Mas mataas pa sa isang palapag ang patay na nilalang na iyon, agad itong napalipad pabalik. At tumama sa pader sa likod. Kahit ilang tao sa bayan ng Chu ang naroroon. Nararamdaman pa rin ang paligid ang pagyanig. Si Ilayang ay nalunok ng laway, na may kaunting takot at pagkabigla. Tao pa ba ito? Noong una, para lang ilipat ang halimaw na ito. Gumamit tayo ng 2.10 toneladang crane. Kaya pinagsabihan kita na igalang siya. Ngayon alam mo na ang kapangyarihan na hawak niya. Kahit na siya mismo, o siya ang nasa likod. Ang koponang nakapag-aral ng ganitong makapangyarihang match, ay hindi dapat bastusin. At saka, ang paglitaw ng ganitong halimaw. At ang pagbabago ni Lisa, ay nagdudulot sa akin ng matinding pagkabahala. Parang may malaking pangyayari na mangyayari. Sa larawan, hindi ko binibigyan ng pagkakataon ang mga bangkay na huminga. Muling tumakbo papalapit. Pinaulan ng suntok ang dibdib ng bangkay. Ang kasalukuyang higanting mech ay hindi pa nakakabit ng mga karagdagang modul. Ibig sabihin, katumbas ito ng mga kakayahan sa laro. Kaya't tanging mga bahagi ng katawan lamang ang magagamit para sa karaniwang atake. Ngunit kahit ganito, mahihirapan pa rin ang bangkay na labanan. Ang lakas na umabot sa 30 puntos. Halos katulad na ito ng pangalawang antas na mech. Dagdagan pa ng espesyal na module. Ang suntok kong ito ay naglalaman ng 45 puntos ng lakas. Huwag nang pag-usapan ang laman at dugo. Kahit na ang pader na gawa sa bakal at semento, ay kayang durugin ng isang suntok. Sa susunod na segundo, ang malaking bakal na kamao ay tuluyang tumago sa katawan ng bangkay. Hindi humina ang puwersa. Hanggang sa wasakin pati ang pader sa likod.
Doon lang tumigil. Napatay ang unang antas na mutanteng patay dugo. Nakuha ang materyal na pusong dugo ng lakas. Kapag ginamit sa pagpapalakas ng mech, bahagyang tumataas ang katangian ng lakas. May pulang liwanag na lumabas sa katawan ng patay dugo. Kasunod nito, lumilitaw ang kapangyarihan ng madilim na pulang dugo, ang core ng dugo. Hinawakan ko ito ng mahigpit at lumabas. Mula sa nakaraang surveillance footage, kitang-kita. Yung binago ni Lisa na elite level na mutant. 00306, sobrang bilis. Sobrang bilis. Kung gagawin ko ngayon, tiyak na matatalo ako. Maghintay na lang ako na makita ang Tiger Beetle. Pagkatapos mag-upgrade ng bagong uri ng mech, pwede ka pang gumawa nito. Automatikong binawi ko ang mech ko mula sa labas. Dahan-dahang lumabas. Unang sumugod si Chuhui para tingnan ito. Ang laki ng mech na ito, nakakabahala. Saan mo talaga ito itinago? Anong klaseng teknolohiya ito? Habang nagtatanong si Xin, medyo nahihiya ako. Alam ko lang na kaya kong tawagin ang aking sariling mecha. Pero hindi ko talaga alam kung saan galing ang mecha. Anong uri ng teknolohiya ang ginamit? Buti na lang at hindi pinayagan ng pamilya Chu na magpatuloy si Chuhui sa kanyang kalokohan. Hinila siya pabalik, na kayang lutasin ang ganitong halimaw. Talagang may potensyal siya sa kabataan niya. Ginoong Huang Ting. Tama, kasalanan ko kanina. Ano man ang gusto mong gawin sa akin, ayos lang. Maliit na bagay lang ito. Sa tamang panahon, malalaman ninyo. Ang paglilinis ng isang maliit na bangkay ay talagang hindi gaanong mahalaga. Ginoong Chu, may kailangan akong tulong mula sa iyo. Anong kailangan mo, sabihin mo lang. Basta kaya kong gawin. Tiyak na tutulungan kita. Gusto kong hilingin kay Ginoo Chu na tulungan akong maghanap ng ganitong uri ng insekto. Ang tigre na od, marami dito sa aking hardin. Alyong, pumunta ka na at manghuli ng mga maliliit na tigre na od. CJ! Alyong, tumango ng matatag. Magwawagayway siya at aalis. Ilang mga bodyguard na nakaitim. Walang kahit anong pagkainip sa kanilang mga mukha. Ang Tiger Beetle ay talagang malawak ang distribusyon. Dagdag pa ang dami ng tao, mas malakas ang puwersa. Hindi nagtagal. Si Yi Liang ay bumalik na may dalang isang garapon ng salamin. Nasa loob ng garapon ang Tiger Beetle na kailangan ko. Gusto mo bang kainin ito? Naalala ko ang eksena sa eksibisyon. Nagulat si Chuhui at sinabi, hindi ko itinanggi na makakapunta ako dito. Tiyak na kumalat na ang mga nangyari sa eksibisyon. Wala akong pakialam dito. Basta't hindi naman alam ng iba ang aking mga lihim. Kahit na mahulaan nila, maaaring may kinalaman ang mech sa mga insekto na kanilang kinain. Wala nang magagawa. Ito ang dala ng sobrang lakas na talento. Kunin ang garapon. Ibuhos ang loob ang tigre na kuting. Mabilis ang mata at kamay ko. Huliin ang tigre na kuting na gustong tumakas. Itapon sa bibig. Nakuha ko na ang gin ng tigre na kuting. Naka-upgrade sa isang pangkalahatang uri ng mech para sa unang antas ng mga insekto. Oras ng pag-upgrade, 2 oras, 59 minuto, at 57 segundo. Hindi masyadong mahaba ang 3 oras ng pag-upgrade. Huang Ting, ano ang balak mong gawin sa natitirang mga halimaw? Yung elite na mutant. Ako na ang bahalang humawak dito mamaya. Tungkol sa natitirang 2 blood corps. Ihahandog na ito kay Ginoo Chu at kay Miss Chuhui. Pinapagawa ninyo sa amin. May kaugnayan kaya ito sa suit na suot mo? Kaya ba gusto ni Ginoo Chu ito? Huwag kayong magmadali, sagutin ninyo. Pwede kayong mag-isip-isip. Pero hindi na ako marami pang oras. 3 oras lang ang maksimum na maibibigay ko sa inyo. Huwag nang mag-alala. Gusto ko ang ganitong teknolohiya o kakayahan. Anumang kondisyon mo, pwedeng mong sabihin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang pumayag. Kahit na ito pa ang buong ari-arian ko. Kung sakaling kailangan ko ng trabaho sa hinaharap, sana ay matulungan ako ni Ginoong Chu nang walang pag-iimbot. Pipirmahan ko ang kasunduan. Kahit mamatay pa ako. Mayroon akong isang kondisyon. Na si Chuhui ay hindi kailangang sumunod sa kondisyong iyon. Huling-huli na ang oras. Kailangan ni Chu na kumain ng kahit ano. Kumain ka. Anong kakainin? Nakatitig lang ang buong pamilya Chu sa kawalan. Naging medyo nalilito ako sa ginawa ko. Kakaisip ko palang magpaliwanag. Biglang nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. May pakiramdam ako. May pakiramdam ako. Basta sabihin ko lang yung mahalagang impormasyon. Siguradong mapapawi ito ng walang patid na kapangyarihan ng universo. Alam ko na kaya ko. Pero hindi pwedeng ipaalam ito sa iba ng maaga. Tumingin ako sa langit. Hindi maiwasang ngumiti ng malamig. Ang asul na planeta ay nagkaroon ng pagbabago. Lahat ito ay gawa ng puwersa ng universo na naglalaro. Sa nakaraang buhay, hindi ako masyadong malakas. Hindi ko naabot ang antas na ito. Ngayon, muling ipinanganak ako at bumalik. Gusto kong makita kung ano talaga ang tinatawag na universal na diwa. Kung ano talaga iyon. Huminga ng malalim. Kalma ang itsura ko. Kumain lang ng masarap. Matagal nang nagnenegosyo sa Chu family. Kaya sanay na akong magbasa ng kilos at emosyon.
Kahit hindi ako magsalita, naiintindihan din niya. Agad niyang utos ang mga tauhan niya na maghanda. Matapos gawin ito, muling maingat siyang nagtanong. Huang Ting, yung sinabi mo kanina, tungkol sa katapusan ng mundo, ano ba talaga iyon? Ako ay nanahimik sandali. Walang babala mula sa universo sa pagkakataong ito. Mukhang masasabi natin na sa 2 araw sa tanghali ng 12, ang araw ay magiging dugong pula. Sa panahong iyon, karamihan sa mga nilalang ay magbabago. Ang mga bangkay na may dugo ay isa sa mga pinakakaraniwan. Ang mga tao na hindi magbabago ay magigising sa iba't ibang uri ng kanilang mga mecha. Ang paboritong mech. Kaya nitong magising ng maaga, di ba? Ang kailangan lang ay mapatay ang mga organismo na maagang nagbago. Kapag nakikipag-usap ako sa matatalinong tao, mas madali akong nakakaintindi. Kung kaya ng mga organismo na maagang magbago, di ba't kaya rin ang tao na magising ng maaga? Ang paboritong mech. Maagang magising. Kumain ng masarap. Sa bibig ng bayan ng Chu, siya'y bumubulong. Biglang nanginginig ang katawan niya. Hindi siya bobo. Agad niyang naisip. Natiyak na may koneksyon ang dalawa. Pumili ng paraan upang makuha. Itaas ang kamay upang makuha. Inutusan si Yi Layang. Nakunin ang pares ng mga mammoth na pangil. At ang fossil ng agila mula sa Argentina at pakuluan ito. Nagulat si Yi Layang sa narinig. Ang boss na kumakain ng fossil ay tila nababaliw na. Napagtanto rin ng bayan ng Chu na medyo hindi makatotohanan ang pagnguya ng buto. Kaya't nagdagdag siya, gilingin lahat ito sa pulbos. At pakuluan sa sabaw. Ikaw mismo ang magbantay. Kapag luto na ang nilaga, dalhin agad dito. Opo. Tinitingnan ko ang lumalayo na si Ilayang. Tahimik akong tumango. Ito ay hinala ng bayan ng Chu. Hindi pwedeng sisihin ang sarili. Kahit ang mammoth o ang Argentinas na dambuhalang agila ay napakalakas na mga mabagsik na hayop. Mukhang sa panahong ito, mas lalong mapapalakas ang lakas ng Chu Family Town. Biglang narinig ko ang isang pamilyar na tunog ng paalala sa aking tainga. Tapos na ang pag-absorb ng Jin and Tiger Beetle. Ang pangkalahatang uri ng mech suit para sa bug soldiers. Naging mas advanced sa anyo ng Thunder Flash mech suit. Eksklusibong module Thunder Flash. Matapos ang pag-unlad ng mech, maari pang itaas ang mga katangian ng mech. Tama ang hinala ko. Pinakamataas ang bilis. At saka, ang eksklusibong module ay nagtaas din ng bilis ng pagsabog at liksi. Ito ay nagbigay sa akin ng mas detalyadong kontrol sa mech, na makakagawa ng maraming napakahirap na galaw. Sinasabi na ang mech ay extension ng katawan ng tao. Ngunit ito rin ay may maraming limitasyon. May mga galaw na madaling magagawa ng tao. Ngunit hindi ito tiyak na magagawa ng mech. Halimbawa, ang pinakakaraniwang galaw ng pato. Ito ay may kinalaman sa kakayahang umangkop ng mech. Walang duda. Mas flexible ang mech. Mas malakas din ang kapangyarihan. Ganon din ang bilis ng pagsabog. Ngayon, ang natitirang misteryosong katangian ay hindi pa naka-on. Sinasabing ito ay magbubukas pagkatapos ng pagbebenta. Kailangan pang maghintay hanggang sa ikatlong pagbabago bago ito maging kapaki-pakinabang. Sa ngayon, nakatuon pa rin tayo sa 3 pangunahing katangian. Kailangan lang mabilis magpalit ng anyo. Ang aking lakas ay hindi nagkakalayo sa 2nd antas na mech. Mas malakas pa nga, maliban sa ilang talento. Karamihan sa mga tao ay may iisang pangunahing mech lang. Kung gusto ng iba't ibang anyo, kailangan lang ay augment gamit ang mga materyales o magdagdag ng mga auxiliary module. Karaniwan, ito ay maraming mga guhit o maraming bahagi. Tulad ko na pinalitan mula ulo hanggang paa. Maaaring sabihin na wala talaga. Matagal nang may dalang nilutong masarap na pagkain. Bumalik si Ilayang sa ilalim ng kabahaging kabute. Kahit hindi gutom, kumain pa rin ng marami sina Chu Jiazen at Chu Hui. Dinala ko sila. Dumating sa silid kung saan nakakulong ang natitirang 2 dugo ng bangkay. Sa sandaling ito, ang 2 dugo ng bangkay ay nakahiga sa sahig. Ang hininga ng buhay ay unti-unting humihina. Pinukpok ko ang 2 dugo ng bangkay. Inabot ko ang mga sumabog na dugo ng kristal at ibinigay sa kanila. Pagkatapos ng isang kidlat na liwanag, lumabas sa loob ng silid ang 2 makapangyarihang mech. Binabati kita, Ginoong Chu. Maagang gisingin ang mecha. Maging tagapagsulong bago dumating ang katapusan. Hindi nagtagal. Ang mecha ng bayan ng Chu ay may kulay abuhin at puti. Mayroong armor na katulad ng exoskeleton. Ang pinakakitang-kita ay ang 2 malaking pangil sa mga balikat. Ang mga pangil ay itim at abuhin, na kumikislap sa malamig na liwanag ng metal. Nagmumula ng malamig na hangin. Mga exoskeleton na mga 5 metro ang taas. Kung hindi lang malaki ang kwartong ito, baka kailangan niyang nakaluhod na lang para ipakita. Kumpara sa syudad ng Chu, mas maliit ang exoskeleton ni Chu Hui. Siyempre, at ang pagiging maliit na ito ay kumpara sa kanya. Ang mech suit ni Chu Hui ay 3 metro ang taas. Maayos at maganda ang mga linya. Nakabalat na kulay abo-pula. May malaking bakal na pakpak. Hindi pa bilog ang paa.
kundi parang mga pangil. Mukhang nakakatakot tingnan. Hindi ko na kailangang sabihin, nakikita ko na rin. Ang gin na tinanggap ng Chu family town ay mula sa mammoth. Samantalang ang tinanggap ni Chu Hui ay gin mula sa higanteng agila ng Argentina. Basta walang kumakain ng dinosaur o kung ano paman. Ito na siguro ang pinaka-advanced na animal gin. Karamihan ng mga ordinaryong tao ay kumakain ng baboy, baka at tupa. Ito ang normal na karne sa lipunan ng tao. Siyempre, may ilang tao rin na kumakain ng karne ng palaka, karne ng ahas o karne ng aso. Halos walang kakain ng mammoth o mga fossil ng sinaunang nilalang. Hindi dahil sa iba, kundi dahil sobrang malasang kainin. Nagising ng maaga ang Mech. Hindi na nagduda ang bayan ng Chu sa tinatawag kong katapusan ng mundo. Ngayon na, lumabas na ang mga Mech. Isang apokalipsa, hindi ba't normal lang? Sa oras na ito, ang antas ng kanyang pagkagusto sa akin ay halos nasa rurok na. Kung talagang may pagkagusto ako sa aking anak na babae, mukhang hindi naman ito imposible. Sige, magpakakilala muna kayo sa inyong mga Mech. Aasikasuhin ko si Kapitan Lisa. Sana hindi niya ako sisihin. Bago pa man magbago. Napagtanto ni Lisa na hindi normal ang kanyang sitwasyon. Pumasok siya sa espesyal na silid. Kung hindi, tiyak na. Walang kakayahang makontrol ito ang bayan ng Chu. Nang buksan niya ang pinto, isang anino ang biglang sumugod sa kanya. Napakabilis ng bilis. Naramdaman kong may kinabahala ako. Ngunit hindi ako natakot. Iwinikan ko ang katawan. Iwas sa pagbangga ng anino. Pagkatapos, pinuwersa ang mga binti. Parang ako ay isang pinipisil na spring. Biglang tumalon papunta kay Lisa. Si Lisa bilang kapitan ng seguridad. Sa lahat ng aspeto ay top-notch. At ang nagmula dito na dugo zombie ay mas mahirap talunin. Nang makita ang isang buhay na organismo na malapit, mabilis niyang inangat ang paa. Nais nitong itulak palayo ito. Huminga ako ng malalim. Ang kulay asul na kidlat na suwit ay biglang nagbago ng anyo. Naging itim at puting metsa ng langit. Pagkatapos itinaas ko ang aking braso. Matapang kong tinanggap ang hampas ng whip kick. Sa sandaling nagtagpo, isang matalim na pagsabog ng hangin ang umalinggaw sa loob ng gusali. Si Chu Jiashen at Chu Hui na nag-aaral ng mecha ay narinig ang pagsabog na iyon at napangiti ng bahagya. Ang lakas ng elite level na mutante ay hindi basta-basta. Kung sakaling hindi makalaban ng haring tahanan, ay magiging masama iyon. Pupunta ako para tulungan siya. Umalis ka na muna dito. Kahit na na-activate ko na ang aking pangunahing armor. Paano ako maaaring umalis muna? Akala ko magiging mahirap ang laban ko. Ngunit nang makarating sila, doon lang nila natuklasan. Na sa tulong ng mataas na liksi ng Mech, hindi man lang nila maabot si Lisa na nagbago na. Isang kisap mata, nasa likod na ako ni Lisa. Ang bilis ko ay hindi pa siya nakapag-react. Samantalahin ang pagkakataong ito. Mabilis kong binago pabalik sa higanteng Mech. Isang malakas na suntok ang pinakawalan. Kahit na, kaya na ni Lisa na tumanggap ng bala. Pero sa suntok na ito, para pa rin siyang tokwa. Madali ko siyang tinusok. Kasabay ng pagbagsak ni Lisa. Iba't ibang kulay na mga nahulog na bagay ang lumilitaw. Patayin ang elite na mutated na dugo zombie. Dugong buto. Dugong nuklear, dugong buto. Blueprint ng matalim na kuko mula sa dugong nuklear. Pangalan ng material, dugong buto. Karaniwang kalidad, uri, material. Ang epekto ay nagmumula sa mga buto ng bangkay. Napakatibay. Maaaring gamitin bilang materyales para sa pagpapalakas ng Mech o para sa paggawa ng ilang mga blueprint. Ang drop rate ng mga pulang buto ay hindi masyadong mataas. Hindi ko rin inasahan na lalabas ito ng ganito kabilis. Sa simula ng pag-upgrade ng Mech, ito ay isang mahalagang materyales para sa pagpapalakas. Siyempre, mas marami mas maganda. Pero ang mas nagpapasaya sa akin ay ang plano na iyon. Matagal nang kulang ang aking Mech ng epektibong paraan ng pag-atake. Ang paglitaw ng anyong pangkamay na kuko ay masasabi kong nakatugon sa agarang pangangailangan. Pangalan ng plano, anyong pangkamay na kuko, kalidad, karaniwan. Uri, 5 daliri. Epekto, lumalabas ang isang matalim na kuko. Magsagawa ng atake. Tiningnan ang mga materyales na kailangan para sa pagbuo ng claw form. Ako'y labis na nasasabi. Sakto lang ang mga materyales na ito sa akin. Maaari itong gawin dito mismo. May dala ang Mech ng isang maliit na imbakan. Dito ay pwedeng maglagay ng mga maliliit na bagay. Noong nakaraan, mula sa 2 bangkay na iyon, nakuha ang lakas na dugo. Na nakalagay dito. Kunin ang kahon ng lakas na dugo. Ilalagay ko ang lahat ng materyales. Sa isang maputlang asul na plano. Isang puting liwanag ang kumislap. Nawala ang plano at mga materyales. At sa halip ay isang hugis parihaba na piraso ng metal ang lumitaw. Inilagay ko ang metal na baras sa aking kanang kamay. Narinig ko ang isang tik na tunog. Ang metal na baras ay naging isa sa aking kanang kamay. Isang paggalaw ng isip. Biglang bumukas ang metal na baras. Lumabas ang 3 matutulis na kuko mula sa loob. Mukhang katulad ng Wolverine.
Dahan-dahang hinampas ito sa pader. Ang pader na gawa sa mataas na kalidad na bakal ay biglang nagkaroon ng 3 malalim na gasgas dahil sa kanya. Nang makita ang ganitong nakakagulat na lakas, hanggang ang bayan ng Chu ay nabigla rin. Walang ibang mas nakakaalam sa tigas ng mga pader kaysa sa kanya. Dati na siyang nagsagawa ng eksperimento. Kahit gamit ang armor-piercing na bala, ay kaya lamang nitong gawin sa ibabaw. Iniwan ang isang maliit na butas ng bala. Pero ngayon, yung pader na yun sa kamay ko ay parang papel lang. Hindi na siya magtataka. Matapos kong maintindihan ang lakas ng atake ng mga kuko, lumipat ako sa lightning match form. Wasakin ang defensibong core. Ipapatak ko ang dugo mula sa loob sa match. Taong nakasuot ng buong set ng depensa. Taas ng depensa niya ay mga isa lang. Ang lightning flash armor ay may 3 lang. Malinaw na makikita dito na mahina siya. Naubos ang defense blood core isa. Dagdag sa depensa attribute, may natitirang isang agile blood core. Muling pinahusay ko ang Giant God Match. Sa ganitong paraan, ang bilis ng Match Giant ay umakyat na sa 5 puntos. Sa ngayon ay sapat na ito. Nawawala ang pamilyar na tunog ng pag-angat sa tenga. Humihinga ako ng bahagya. Tinatanggal ko ang anyo ng Match. Lahat ng mga patay na bangkay ay naresolba na. Ngayon ay oras na para maghanda. Tinatanggap ang pagdating ng pandaigdigang pagbabago. Huang Ting, ano yan sa likod ng kamay mo? Sa oras na ito, biglang sumigaw si Chu Hui na nag-alis ng kanyang match. Sa likod ng kamay, otomatiko akong tumingin sa aking likod ng kamay. Sa orihinal na puti na parang jade na likod ng kamay. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang pulang kurbadang disenyo. Kung titignan mong mabuti, makikita mo ang kurbang disenyo. Parang isang matulis na pangil na nakataas. Sa sandaling nakita ko ang disenyo, biglang naging matulis ang aking mga mata na parang pinong karayom. Ito ang tatak ng pinuno. Ang mga malakas na halimaw ay may antas na pinuno. Sila ay likas na may kakayahang kontrolin ang kanilang mga kapwa. Elite at napakataas ang V. Bukod sa pagiging elite, maaari rin nilang bigyan ang kanilang mga tauhan ng tatak para magpadala ng impormasyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit naging elite na halimaw si Lisa. Kaya pala, nakatanggap siya ng tatak mula sa isang leader na halimaw. At ngayon, siya mismo ang pumatay kay Lisa. Ang marka na ito ay nailipat na sa sarili ko. Habang tinititigan ko ang marka sa likod ng kamay ko, bigla akong sumakit ang ulo. Ang bilis ng pag-evolve ng mga halimaw na leader ay hindi na normal. Posibleng tumaas sila ng isang antas sa loob lang ng ilang araw. Kaya pala noon, halos wala na akong naririnig na balita tungkol sa Ningsheng. Baka noong panahong iyon ang Ningsheng nawasak dahil sa kamay ng leader na halimaw na ito. Nagkaproblema tayo. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Nakita niyang masama ang aking ekspresyon. Agad na sinabi ni Chu Jiazhen. Tumango ako. May 2 bagay nga. Ang una, tulungan mo akong maghanap ng isang abandonadong gusali. Magdala ng tubig at pagkain papasok doon. Kasama na ang mga pangunahing gamit sa pang-araw-araw. Pangalawang bagay, tingnan kung may mga nawalang tao kamakailan sa Ningsheng. Saan madalas mangyari ang mga kaso? Naghahanap ako ng isang kakaibang dugo ng bangkay. Agad na pumayag ang bayan ng Chujia. Paalisin mo si P.E. Layaang. Madaling masolusyonan ang unang bagay. Ang negosyo sa Chu Jiazhen ay real estate at pagkain. Mabilis nilang nahanap ang isang abandonadong gusali. Matapos itong ay reinforce, maaaring gamitin bilang pansamantalang tirahan. Bilang isang ligtasan. Tungkol naman sa pangalawang bagay, matapos magdonar ng 100 milyon sa lokal na ahensya ng seguridad. Agad na naayos. Malapit na ang katapusan. Tungkol sa salapi, mas bukas ang isip niya kaysa sa akin. Gamitin ang 100 milyon para tapusin ang isang bagay na aking inaasam. Tiyak na ito ay kita, walang lugi. Mabilis na dumating ang isang dokumento sa aking telepono. Nakita ang mga tuldok na nakatanda sa mapa. Muli akong nagpasya na magpadala ng tao mula sa Chu Family Town para magsagawa ng investigasyon. Tingnan kung may mga kakaibang bagay. Hindi rin ako nag-aksaya ng oras. Minarkahan ko ang ilang lugar kung saan madalas mangyari ang mga kaso ng pagkawala. Pumunta ako roon. Kinabukasan ng gabi, nagdilat ako ng aking mata. Hinihila ang pagod na katawan pabalik sa hardin ng halaman. Ilang lugar na ang kanyang siniyasat. Walang natagpo ang kakaiba. Ang talino ng halimaw na leader na ito ay lampas sa aking inaasahan. Wala pa rin bang nadiskubre? Magpapadala pa ako ng mas maraming tao para magsiyasat. Nakita ng bayan ng Chu ang aking pag-aalala. Nakangisi ang noo. Hindi na kailangan bukas pa ang global na pagbabago. Mas mabuti pang maghanda na para sa katapusan ng mundo. Isang leader na halimaw lang iyon. Sa pamamagitan ng super divine na talento bilang tagapamahala ng mga insekto. Hindi ako naniniwala na hindi ko kaya itong labanan. Ayos lang iyon. Naayos na ang lugar na hiniling mo. Pagkatapos, dadalhin ka ni Ali ang doon. Ngunit si Chu Jiazhen ay ngumiti muna. Pagkatapos ay nagduda ng kaunti.
Napakakapansin-pansin ng gusali. Bakit hindi na lang pinili ang underground na depensa tulad ng basement? Ako ay seryosong nakatingin. Ipinaliwanag ko na pagkatapos magbukas ang pagbabago, magkakaroon ng pangunahing pagbabago sa katangian ng karamihan sa mga materyal. Ibig sabihin, ang mga teknolohiyang bagay ay mawawala ng bisa. Limitado ang pananao sa ilalim ng lupa. Kapag napalibutan, walang ibang daan kundi ang kamatayan. Malawak ang pananaw sa gusali. Bagaman malaki ang target, ngunit mas madali ring magtago. May isa pang mas mahalagang punto. Ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay hindi naman kulang sa bilang kumpara sa ibabaw. Matapos silang magbago, ang tinatawag na mga underground defense structures ay isang biro lamang. Tandaan ko ito ng mabuti. Noong nakaraang buhay, may isang underground shelter na sa huli ay nawasak sa kamay ng mga nabagong uod. Hindi sapat na umiwas lang tayo sa mga mutadong nilalang. Kailangan nating maging maagap sa pag-atake para magkaroon ng maliit na pag-asa. Salamat sa aral. Mukhang kulang pa ang pagkaalam ko tungkol sa katapusan ng mundo. Bayan ng Chu. Dati pa akong nag-iisip na gumawa ng underground shelter. Nang marinig mo ang sinabi ko, diretsong sumuko. Buti na lang may dalawang plano siyang inihanda ng maaga. Kung hindi, talagang malilito tayo dito. Walang masyadong sinabi. Sa pangunguna ni Ilayang, mabilis akong nakarating sa harap ng abandonadong gusali. May 8 palapag ang gusali. Ang 3 itaas at 3 ibaba ay nanatiling buo. Tanging ang ika-4 at ika-5 palapag lamang ang may nakapalibot na bakal na plato. Mukhang matibay ang depensa. Pumasok sa gusali. 10 malalaking generator ang lumitaw sa harapan. Bukod pa rito, mayroon ding 2 maliit na sewage purifier. Kahit na alam na pagkatapos ng pagbabago, hindi gaanong mahalaga ang 2 bagay na ito. Ngunit nasisiyahan pa rin ako sa mga plano ng bayan ng Chu. Tumingin ako kay Ilayang at nagbigay ng babala. Umuwi ka na at maghanda. Tandaan, kapag may kakaiba sa paligid, agad na kumilos upang lutasin ito. Huwag mag-atubiling kahit kaunti. Hindi ito zombie. Walang lunas. Pagkakaiba ng mutasyon. Tiyak na mamamatay. Si Ginoong Huangting. Umingiti si Alang. Mas tataas pa ang paggalang ko sa akin. Ang oras ay patuloy na tumatak. Mabilis na sumikat ang mga pulang sinag sa kalangitan. Pagkatapos ay naging maliwanag ang lahat. Walang alam ang mga ordinaryong tao tungkol sa katapusan ng mundo. Pumapasok pa rin sila sa trabaho na nakaharap sa araw. Sinisimulan ang araw ng kanilang pangkaraniwang buhay. Ngunit ang kilos ng bayan ng Chu ay nakakuha ng atensyon ng marami. Maraming puwersa ang nagpadala ng kanilang mga tauhan upang mag-usisa. Pakiramdam ko'y parang malapit ng bumagyo sa buong Ningxing. Dumating na ang oras, 11:00 na. 1 oras na lang bago magsimula. Kinuha ko ang telepono ko. Tinawagan ko ang isang numero. Hindi iba kundi ang nasa kabilang linya. Siya ang kasalukuyang pinuno ng Ningxing, si Fu An. Hello, ako si Fu An. Ang karaniwang tinig ni Fu An ay may otoridad at kapanatagan. Ngunit sa sandaling ito, kahit ang isang ordinaryong tao na walang karanasan sa mundo, ay maririnig ang pagkabalisa sa kanyang tono. Hindi na kailangang magsalita pa ng marami. Ipagbigay alam na. Simulan na ang curfew sa buong lungsod. Hindi ako nang hula lang. Bumukas ang aking malamig na tinig. Walang kakayahang pigilan ang sakunang ito. Ngunit kung may paghahanda, maaaring mabawasan ang ilang mga nasawi. Ang dahilan kung bakit hindi ito inabisuhan ng maaga ay dahil natatakot na ang buong Ningxing ay mababaliw dahil dito. Sa loob ng opisina, biglang nanahimik si Fu An. Kung ito ay nangyari 2 oras na ang nakalipas, may nagsabi sa kanya na malapit na ang katapusan ng mundo. Tiyak na hindi siya maniniwala, ngunit ang nagsabi nito ay mula sa bayan ng Chu. Kaya ibang usapan na iyon. Dagdag pa ang ipinakitang misteryosong match ng kabilang panig. At ang mga kamakailang insidente ng mga halimaw na nananakit. Lahat ng mga pahiwatig na ito ay nag-ugnay-ugnay. Kahit hindi siya maniwala, wala itong silbi. Dahil nalalapit na ang katapusan, Ginoo. Mas dapat tayong magtulungan. Hindi ko alam kung interesado ka ba. Napansamantalang maging honorary inspector ng Ning City. Si Fu An ang inspector. Sa Ning City, siya ang may huling salita. Ibigay ang titulong honorary inspector. Bagamat medyo exaggerated para sa kanya. Pero kailangan na lang gawin dahil sa sitwasyon. Wala na talaga siyang magagawa ngayon. Kailangan niyang malaman agad ang lahat ng detalye tungkol sa kung paano nagsimula ang katapusan ng mundo. Kailan ito matatapos? Gaano kalaki ang pinsala sa Ningxing? Lahat ng ito ay kailangan niyang pag-isipan. Tagapag-inspeksyon Few. Maghanda ka na. Malapit nang magbago ang mundo. Isasara ko na ang telepono. Itinapon ko lang. Nabanggit na ang lahat ng dapat sabihin. Ngayon ay nakasalalay na sa kapalaran ng bawat isa. Tinig ng telepono na naputol. Nais ni Fu An na imbestigahan ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa ngayon, may mas malaking gulo na nakaharap sa atin. Na kailangang agad niyang ayusin.
Ipag-utos mo na. Ang buong lungsod ay maghanda sa pinakamataas na alerto. Isang tinig ang narinig mula sa labas ng pinto. Hindi nagtagal. Tumunog ang alarma ng air raid. Ang mga sundalo ay may dalang mga baril at pumunta sa mga kalye. Nagsimulang magpatupad ng kontrol. Ang mga tao ay naglalakad ng naguguluhan. Lumabas mula sa mga gusali ng opisina. Hindi alam kung ano ang nangyayari. May mga matatalino na ang kumuha ng kanilang mga telepono para tumawag. Nanginginig ang boses. May pag-aalala. Hello, anong nangyari? May isang tao na naglakas loob na humarang sa isang sundalo at nagtatanong. Hindi rin ako sigurado. Alam ko lang na hindi pwedeng magtipon-tipon ang mga tao. Lahat ay kailangang umuwi sa kanilang mga bahay. Pagkatapos sabihin ng sundalo, dali-daling umalis na may dalang baril. Biglang lumipad ang isang hanay ng mga helikopter sa itaas ng ulo. Patuloy na umiikot sa kalangitan. Sa oras na ito, kahit ang pinakamabagal na tao ay alam na may mali. Lahat ay hindi maiwasang pabilisin ang kanilang mga hakbang. Sa utos ng militar, bumalik sa kanilang mga bahay. Akala nila ay makikipagdigma ang ibang bansa sa Dragon Nation. Hindi nila alam na ang mangyayari ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang inaasahan. Hindi nagtagal. Naging walang tao ang mga kalye. Kahit ang hangin ay maririnig na humahaplos. Ngayon, 10 minuto na lang bago maglabindalawa ng hating gabi. Ang dating maliwanag na araw ay tila nabalot ng pulang belo. Hindi malinaw na nakikita. Ang 10 minutong oras ay mabilis na lumipas. Kasabay ng isang malakas na sigaw. Opisyal nang nagsimula ang malaking pagbabago. Ang dugo at bangkay na dulot ng pagbabago ay nagkalat sa kalye. Patuloy na sumasalakay sa depensa na binubuo ng mga sundalo. Kasabay ng paglitaw ng mga bangkay. Nagsimula ring magising ang pangunahing metsa ng tao. Pumunta ako sa pinakataas na palapag ng abandonadong gusali. Tinitingnan ang lahat ng nangyayari sa malayo. Noong naganap ang katapusan ng nakaraang buhay. Abala ako sa pagtakas. Hindi ko na talaga napansin ng maayos. Ngayon, ang sibilisasyon ng tao ay nawasak na. Maraming tao ang nawalan ng minamahal. At marami pang iba. Pinilit akong saktan ang taong pinakamahal ko. Napakabangis at malupit ng tagpong ito. Lahat ng ito ay nagmula lang sa walang kwentang kalooban ng universo. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang kalooban ng universo. Sa sandaling ito, buo ang loob ko. Sa panahon ng kaguluhan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang kawalan ng pagkain, kundi ang kawalan ng layunin. Namumuhay ng walang saysay buong araw. Ang kaguluhan ay nagpapatuloy hanggang hapon. Hindi pa rin tumitigil. Kinuha ko ang isang lata ng adobong baboy. Medyo pinainit ko muna, ang sarap kumain. Sa labas, naririnig ang magulong ingay. Kuya, kahapon, nakita ko na maraming tao ang nagdadala ng mga bagay dito. May bakal na nakatakip sa ibabaw. Siguradong may maganda doon sa loob. Ang galing, ang galing. Sabi ko na nga sa amin dalawa. Ikaw ang pinakamatalino. Yung liksi mo, hindi kayang tapatan ng iba. Paano kung may tao sa taas, kuya? Tanga, swerte lang tayo. Nagising na ang sariling match na iyon. Kaya nitong bumangga at sumira ng isang maliit na kotse. Sino ba ang makakatapat sa amin na magkakapatid? Ha ha ha. Matalino ang kuya. Kung may tao sa itaas, ipaalam mo sa kanya na umalis na siya. Kung hindi siya marunong magpasalamat, sampalin na lang natin siya. Pare, may magandang babae dito. Tingnan ko nga, nag-iisa ba ang dalaga? Delikado ngayon sa labas. Sumama ka na lang sa amin. Sisiguraduhin naming ligtas ka. Pagkatapos ng salita ng lalaki, sumunod ang magulong ingay ng away. Mabilis na narinig ang mga yabag mula sa ibaba. Biglang lumitaw ang isang purong puting metsa. Nakita niya akong narito. Napahinto ang puting metsa. Parang hindi inaasahan na sa abandonadong gusaling ito ay may tao pa pala. Napatingin sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo pataas. Hindi nagtagal matapos umalis ang puting metsa. Ang ibabaw ng entablado ay itim kayumanggi. May mga mahabang balahibo na mech na lumabas sa hagdang bato. Ang hayop na ito ay baboy ramo. Narinig kong may nakita ng maraming mech sa nakaraang buhay. Agad kong nakilala ang pinagmulan ng mga mech na ito. O kaya ay ang dalaga ay naging lalaki. Ito ay isang malaking pagbabago sa buhay, 51028. Nagsalita ang pinuno ng mech. Kung sa tunog, siguro iyon yung kuya natin kanina. Kuya, may pagkain ka ba? Nag-iisa lang. Sabi ng bunso na nagulat. Marami tayong kuya, hindi mo naman matatapos kainin lahat. Paano kung sabay-sabay tayong kumain? Ikaw ang bahala sa pagkain namin. Kami naman ang bahala sa mga babae mo. Mamaya ako muna. Ikaw ang pangalawang kuya, wag nang habulin. Lumapit siya sa akin na nakangiti. Ako ay umungulang bahagya. At inubos ang lahat ng katas ng karne sa lata. Nagsabi ng walang pakialam. Bakit ko kailangang ibahagi ang akin sa inyo? Kung ayaw naman ng kapatid na magbahagi, huwag mo na akong sisihin, bilang kuya, medyo matindi talaga ako.
Siyempre, yung mga kasama kong ito ay kailangang kumain din. Kuya, yumuko ng bahagya. Biglang sumugod ng matindi. Sabi nga nila, baboy, tigre, oso, lobo. Kapag nagwala ang baboy dulong. Kahit ang hari ng mga hayop na tigre ay magtatago muna sa likod. Pagsasanib ng Thunder Flash Mecha. Lumipat ako ng 2 hakbang. Madaling nakaiwas. Ang kuya na nawala ng target. Nabunggo ang ulo sa hindi pa natatapos pinturang pader na konkreto. Kasama ang pinatibay na bakal sa labas. Nabuo rin ang isang malaking hukay. Ang 3 kapatid naman ay sabay-sabay na sumugod. Parang isang grupo ng mga baboy ramo ang sumugod. Hindi ako nagmamadali. Patuloy ang paggalaw ng katawan ko. Madaling naiwasan ang pagbangga ng ilang tao. Bata. Takbo lang ba ang kaya mo? Halika, labanan mo ako, tatay mo. Kuya, ayusin mo ang posisyon mo. Muling sumugod. Ako ay isang ngiti. Ang kidlat na match ay otomatikong nagbago sa giant match. Hinawakan gamit ang isang kamay. Nakatanggol lang gamit ang isang kamay ang sasalubong sa pagbangga ni kuya. Ang 4 na munting kasamahan ay nagulat sabay-sabay. Kahit ang bakal na pader ay hindi makakatanggol kay kuya. Sa kabila nito, napigilan siya ng isang kamay. Kasunod nito, isang mas nakakatakot na tanawin ang lumitaw. Nakita kong biglang nagbago ang aking braso at naging isang pangil. Na dumaan sa katawan ng aking kuya. Matapos ang mga spark, bumagsak ang kuya ko sa lupa. Ang kanyang match ay biglang nagwasak. Naging isang maliit na bagay na katulad ng isang Rubik's Cube. Patayin ang operator ng mecha, Wang Hu, level 1. Kunin ang level 1 na core ng mecha. Ibalik ang core ng mecha. Tumingin uli ako sa natitirang 4 na tao. Diyos ko, tumakbo na kayo. Hindi tao tong kalaban na to. Nagmamadali silang tumakbo palabas. Wala akong binibigyan ng pagkakataon na mag-transform sa Thunder Flash Mecha. Lutasin. Bagaman kailangan lang ng 2 match core para umakyat sa 2nd antas. Pero may 3 match ako ngayon. Baka kailangan ko ng 6 na match core. Hindi ko pwedeng palampasin ang magandang bagay na ito. Tanggalin lahat ng tao. Dahan-dahan akong umakyat. Sakto kong nakita. Ang puting match na tumutulak palabas. Walang problema, bumaba ka na. May 2 pagpipilian ako sa'yo. Umalis dito. Pero huwag mong ipakita na nandito ka. Kung hindi, papatayin kita ng personal. O kaya, manatili dito. Tulungan mo akong magbantay dito. Gagawa lang ng kaunting trabaho. Ang kabayaran ay mga pagkain at tubig. Handa akong manatili dito. Ang pangalan ko ay Guansilan. Pamilyar ang pangalang Guansilan. Parang nakita ko na ito dati. Sa isang papel tungkol sa pag-aaral ng mga ugali ng insekto. Ang pangalawang may akda ay may ganitong pangalan. Iniisip ko si Guansilan na nag-aalis ng kanyang match na anyo. At ipinapakita ang kanyang orihinal na hitsura. Nakita ko ang kanyang itsura. Bigla kong naalala ang isang litrato na nakita ko. Yung tungkol sa urbanisasyon mula sa perspektibo ng ekolohiya. At ang epekto nito sa lokal na pagkakaiba-iba ng mga uod. Ikaw ba ang pangalawang may akda? Ako nga iyon. Pero iyon ay gawa ko 3 taon na ang nakalipas. Tama ka, ikaw nga yun. Sa wakas, may direksyon na ang pagpili ko ng insekto. Naging masigla ako. Mas malakas pa ang naging bunga nito kaysa sa ilang mga core ng match. Sa tulong ni Guansilan, may pagpipilian na akong insekto. At hindi na limitado sa mga nasa kalikasan. Maaaring magtuon ng lubusan sa pagpapalaki ng mga espesyal na uri ng insekto. At sumipsip ng mga gene ng mga kakaibang insekto. Diyan nagmumula ang pagiging Panginoon ng mga insekto. Ito ang tunay na gamit ng sobrang antas ng talento. Kailangang mapanatili si Guansilan. Hindi pa lumalabas ang misteryosong gamit. Pagkalipas ng ilang araw, makakahanap tayo ng isang dokumento ng demonyo. At doon tayo pipirma ng isang kasunduan kay Guansilan. Perfect na yun. Nag-antay ulit ako sa loob ng abandonadong gusali ng 2 oras. Tumayo ako, otomatikong kumabit ang armor ng lightning. Ngayon, halos na-stabilize na ang sitwasyon. Panahon na para lumabas at manghuli ng mga halimaw. Para makakuha ng materyales para sa pagpapalakas ng armor. Maghihintay ka dito. Huwag kang mag-ingay. Wala na siksin. Maingat na si Guansilan, hindi nagsasalita ng marami. Patuloy na tumango. Iniwan ang abandonadong gusali. Tumakbo ako papunta sa lugar na pinakamaraming tao. Ang bagong likhang mga bangkay ay hindi pa malakas sa laban. Ngayon ang magandang pagkakataon para mangolekta ng mga materyal na pampalakas. Hindi pa kami nakalayo. Nabangga ng diretso sa isang duguang patay. Walang pag-aatubili. Biglang lumitaw ang Thunder Match sa likod ng duguang patay. Pagkatapos nag-transform ang Giant Match at inilabas ang matutulis na kuko. Agad na nawala ang 2/3 ng ulo ng duguang patay. Napatay ang Mutant Blood Zombie level 1. Nakuha ang material na Blood Core 1. Blood Colored Claw 1. Nakuha ang material na laman at abo. Pangalan ng material, laman at abo. Karaniwang kalidad. Uri, material. Epekto, 100 piraso ng laman at abo. Maaaring gawing 1 piraso ng esensya ng laman.
Ang esensya ng laman ay bahagyang nagpapalakas ng mga katangian ng mecha. Bago pa opisyal na magsimula ang pagbabago. Ang posibilidad na lumabas ang dugo zombie ay nananatiling stable sa isang blood core. Ngayon, habang tumaas ang limitasyon, bumaba naman ang offline. Pero kahit maliit ang lamok, karne pa rin. Inilalabas ko ang mga natitirang laman ng katawan. Magpapatuloy akong maghanap ng dugo zombie. Samantala, sa loob ng abandonadong gusali, hindi pa nakabawi si Guansilan mula sa takot. Ang katawan niya ay nanginginig na kitang-kita. Taas-baba siya kanina, hindi makagalaw. Natatakot na baka magalit ako at patayin siya. Buti na lang, swerte siya. Nakaligtas siya. Nang maisip ito, kinuha niya ang cellphone niya upang makipag-ugnayan sa labas. Hindi niya inaangahang mailantad ang lugar na ito. Gusto lang niyang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Yung mga nakakatakot na halimaw. At pati na rin ang armor na suot niya. Lahat ng ito ay nagpapabigat sa kanyang puso. Na para bang hindi siya makahinga. Nang maabot niya ang kanyang telepono. Tuluyang nabigla siya. Bigla na lang hindi gumagana ang telepono. Huwag nang pag-usapan ang pag-internet. Maging ang pagliwanag nito ay naging luho na. Nag-atubiling sandali. Tumayo siya at nag-isip na lumapit sa bintana. Ngunit naisip ang aking babala. Kaya't umupo siyang muli sa kanyang lugar. Yung mga tauhan sa pelikula at serye na hindi nakikinig sa payo. Madalas na maaga ang pagkamatay. Hindi ako bobo, ngayon ay gusto ko lang mabuhay ng maayos. Kuko, sa oras na ito. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng mga kalapati na nagkoo mula sa labas ng bintana. Kasunod nito, isang malakas na tunog ang umabot. Ang bakal na nakaharang sa bintana ay biglang umusli ng isang bahagi. Parang may tumama na bagay dito. Biglang sumigaw si Guansilan. Nakareact siya agad at dali-daling pinisil ang kanyang bibig. Ngunit huli na ang lahat. Ding 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 ding. Sunod-sunod na mga tunog ng pagkatok ang narinig. Parang ang buong bakal na plato ay tinamaan ng kapangyarihan ng Tathagata. Na nag-iwan ng marka isa-isa. Narinig ang nakakatakot na tunog na ito. Tahimik niyang pinulot ang isang matulis na bato. Mahigpit itong hinawakan sa kamay. Biglang nawala ang tunog ng pagbabangga. Huminga ng maluwag si Guansilan. Akala niya ay nawala na ang panganib. Ngunit sa sandaling iyon, biglang yumanig ang kisam sa itaas. Parang umuulan ang mga durog na bato na hindi pa napipinturahan. Naglupad ng malakas. Nagpula ang mukha ni Guansilan. Hindi makabutas niyan ang bakal. Kaya naghanap ng paraan para mabutas mula sa itaas. Kung ikukumpara sa matibay na bakal, ang konkreto na binuhos ng buhangin at semento, ay karaniwang lakas lang. Sa loob ng ilang saglit, may lumitaw na butas na kasing laki ng palanggana sa ibabaw ng ulo. Sa pamamagitan ng butas, sa wakas natuklasan ni Guansilan ang tunay na anyo ng mga bagay na iyon. Mga kalapati, isang grupo ng mga mutadong kalapati. Ang mga ordinaryong kalapati ay hindi naman kalaki. Kaya mo silang hawakan gamit ang isang kamay. Pero ang mga kalapati sa ibabaw ng ulo, bawat isa ay kasing laki ng isang adultong golden retriever. Ang nangungunang kalapati ay kasing laki ng isang guya. Ang kanyang mga pulang mata ay may bahid ng kasamaan. Pinalipad niya ang kanyang pakpak para itaboy ang ibang mga mutasyong kalapati. Inunat niya ang matutulis na kuko at hinawakan ang gilid ng butas. Hinik! Madaling pinigan niya ang bloke ng konkreto. Unti-unting bumagsak ang mga alikabok. Nagdulot ito ng kawalang pag-asa kay Guansilan na hindi bababa sa nangyari kanina. Napalibutan ng 4 na lalaki. Yung 4 na lalaki ay nakadapo sa kanya. Yung grupo ng mga nagbababoy na kalapati sa harap niya. Baka nakadapo rin sila sa kanya. Nakita ang ganitong sitwasyon. Lalong nawala ng pag-asa si Guansilan. Kailangan ba talagang mamatay siya dito ngayon? Naalala niya ang eksena nang makipaglaban siya sa 4 na tao dati. Kung nandito ako, maaaring may pag-asa pa ako. Pero paano mangyayari iyon? Sa isang saglit, napansin niya na sa itaas. Parang may lumitaw na itim at gintong anino. Pagkatapos, narinig ang isang malungkot na sigaw. Nabiglang nagbalik sa katotohanan si Ginoong Silan. Iyon ay ang kanyang mech. Tama, tiyak na tama. Iyan ang kanyang mecha. Sumiklab ang labis na kaligayahan sa mukha ni Guansilan. Agad siyang lumingon. Nais niyang makita ng malinaw ang labanan sa itaas. Hinawakan ko ang liig ng isang nagbababagong kalapati. Bigla ko itong pinaikot. Sa isang iglap, nahiwalay ang ulo at katawan ng nagbababagong kalapati. Naging isang bunto ng walang buhay na laman at dugo. Patayin ang mutant na kalapati, makakuha ng materyales sa unang antas. Isang kulay abo na balahibo isa, isang mutant na patak ng dugo isa. Itago ang mga nahulog na bagay. Tumingin ako sa lider na kalapati sa grupo ng mga mutante. Isa na namang elite na mutante. Hindi ko alam kung anong pwedeng lumabas. Nagsasalita sa sarili. Direto akong bumunot. Ang matapang at malupit na grupo ng mga kalapati ay nasa aking kamay. Parang walang pagbabago, mapagkakatiwalaan pa rin sila. Walang kahit anong bagyong magaganap. Mabilis kong napatay ang lahat ng iba pang mga mutant na kalapati. Natitira na lang ang huling leader ng kalapati.
Nang maramdaman ng lider ng kalapati na hindi siya pwedeng gambalain, ipinalalabas ang pakpak. Lumipad mula sa abandonadong gusali. Ngayon ka lang nag-iisip na tumakas. Sobrang huli na, kumuha ako ng isang piraso ng bato mula sa lupa. Ipinagpag ko ito at itinapon. Ang bato ay tumama ng eksakto. Tama lang sa ulo ng lider ng mga kalapati na handang lumipad. Umiyak ito ng kaunti. Umaiyak ng kaunti. Diretso ang katawan ng pinuno ng mga kalapati na bumagsak. Sinundan ko siya. Lumundag mula sa gusali. Nakatapak sa kanyang katawan. Ang bigat ng mech mismo. Dagdag pa ang malakas na puwersa ng pagbagsak. Diretso nitong pinasabog ang katawan ng pinuno ng mga kalapati. Pagpatay sa elite na mutated na carrier pigeon stage 1 para makakuha ng materyales. Nang makita ko ang gantimpala, na moment ako sandali. Pagkatapos ay natawa ako ng malakas. Hindi muna natin pag-usapan ang pag-drop ng materyales. Ang kulay abo na balahibo ay nagpapataas ng liksi. Ang mutated na patak ng dugo ay nagpapalakas ng lakas at depensa. Kailangan pa itong iproseso bago magamit. Ang mata ng pagsubaybay ay isang magandang gamit. Hindi lang nito kayang alamin ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga kakaibang nilalang. Kaya rin itong pababain ang sariling aura. Napakahusay din ang epekto ng pagtatago. Maaaring ituring na isang pambihirang kakayahan sa simula. Hindi rin mahina ang white bond bomb kumpara sa mata ng pagsubaybay. Malakas ang lakas ng pagsabog nito. Napakainam gamitin para linisin ang mga mahihinang kakaibang patay na laman. Kung magagamit ng tama, isang puting buto na bomba ang kayang pumatay ng ilang mga dugo ng labang. Lalo na't ang plano na ito ay maaaring gamitin ng paulit-ulit. Kapag nakuha ko ito, mabilis kong matatapos ang paunang pag-ipon ng yaman. Para sa pag-angat ng mech, una kong kinuha ang mata ng pagsubaybay. Sa panlabas na anyo, ang mata ng pagsubaybay ay isang simpleng kulay abo na bilog lamang. Kapag pinindot sa mata, lalabas mula sa bilog ang 8 mahahabang mekanikal na mga galamay na sumisiksik sa orihinal na bahagi ng mata. Sa sandaling maikabit, agad kong naramdaman ang malaking pagtaas ng aking paningin. Sa isang tingin lang, sa hindi kalayuan, nakita ko ang isang nagbago na langgam sa damuhan, na tinatawag na higanting buhayang nagbago na langgam. Karaniwang antas na ibang mundo. Napakababa ng antas ng panganib. Higanting buhayang mutant na langgam. Naglalabas ng mapayapang puting liwanag. Ngayon ay kumakain ito ng tangkay ng damo. Hindi nito napapansin na may nanonood. Tingnan mo mismo. Atributo, higanting mekanikal na Diyos. Lakas 30, depensa 4, liksi 5, misteryo 0. Eksklusibong modul, higanting Diyos. Karagdagang module, mga pantalim, forma, mata ng pagsisiyasat. Kailangan lang talunin ang mga materyales. Kahit tumaas ng 0 puntos ang lakas. Malaki rin naman ang konsumo nito. Kailangang ma-upgrade lahat ng mecha bago muling makapag-level up. Habang tinitingnan ko ang panel, maihalong saya at kaba. Iba't ibang anyo ang nagpapahintulot sa akin na walang kahinaan. Malakas ang laban. Ngunit kailangan ding iangat ang lahat ng mech. Walang sitwasyon na unang itataas ang isang mech sa pinakamataas na antas, bago itaas ang ibang mech. Buti na lang may isa akong lihim na sandata. Buksan ang blueprint ng buto na bomba. Pangalan ng blueprint, buto na bomba. Kalidad ng materyales at plano. Kumpara sa antas ng talento ng mech, ang tanging kaibahan lang ay nasa karaniwan. May dagdag na antas na mahuhusay. At saka mahusay. Mga kailangang materyales, saka mahusay. Karaniwan, dugo ng buto na pula at 2, saka mahusay. Karaniwan, ang mga nagbabagong dugo at balat ng hayop na may dugo ay mga karaniwang materyales. Karaniwan, pulang buto 2 ang pulang buto ay bihira. Karaniwan, pulang buto ngunit kung ikukumpara sa halaga ng puting buto na bomba, hindi ito gaanong mahalaga. Bukas ay magbubukas na ang sistema ng kalakalan. Walang dahilan para magmadali ngayon. Ibalik ang mga plano. Babalik ako sa ika-5 palapag. Maraming butas na ang bubong dahil sa mga mutated na kalapati. Ngunit kung maaayos pa, ito na ang swerte sa gitna ng malas. Hindi ako gumalaw ng walang dahilan. Hindi ko ito dinala. Pinaliwanag ni Guan sila ng may pag-aalangan. Alam kong hindi ito kasalanan mo. Huwag kang matakot. Napakabisa ng pandama ng mga halimaw na nagbago. Marahil ay nadama lang nila ang amoy ni Guan Silan. Dito lang siya nagiging mabangis. Sa tingin ko, matalino si Guan Silan. Pagkatapos na nangyari noon, hindi na niya ilalagay ang sarili niya sa panganib. Hindi pa rin ligtas dito. Kung kaya lang, parang suso. Na may bahay sa likod, makakalakad sa buong mundo. Sayang, siguro kakaunti lang ang ganitong nilalang. Bilang karagdagan sa mga suso. May isa pang uri ng insekto na nagdadala ng bahay habang naglalakad. Agad na sumagot si Guan Silan. Talagang maganda iyon. Bigla akong nagulat. Dahil dito, bigla akong hinawakan ang braso ni Guan Silan. Nagbago ang mukha ni Guan Silan. Agad siyang kumuha ng batong inihanda niya kanina. Matyagang tinamaan ang likod ng aking kamay. Lumamig ang aking tingin. Itinaas ko ang kamay para alisin ang bato sa kanyang kamay.
Wala akong interes sa'yo. Gusto ko lang malaman. Ano ang tawag sa insekto na may bitbit na bahay? Nang makita niyang wala akong susunod na galaw, dito lang napawi ang pag-aalala ni Guansilan. Dahan-dahang ibaba ang mga braso. Sumunod ay isang matinding damdamin ng hindi pagkakasundo ang sumiklab. Sa mata ng iba, ako ay tila hindi kasing mahalaga ng isang insekto. Ang insekto na iyon ay tinatawag na silkworm. Ang mga uod ng silkworm ay kayang maglabas ng sinulid upang gumawa ng pugad mula sa mga dahon o sanga. Nadala-dala habang naglalakad. Napakasimple ng paliwanag ni Guansilan. Ngunit nakita ko pa rin ang kakaibang insekto na ito. Malawak ba ang pamamahagi ng mga moth na ito? Medyo malawak. Sa pangkalahatan, makikita ito sa buong bansa. Kung makakita ka ng isang guhit na bagay sa sanga, maaaring ito na ang bahay ng moth. Nang marinig ang salitang iyon, napailing ako. Lumaki ako sa malaking syudad mula pagkabata. Hindi ko pa nakakita ng ganitong uri ng insekto. Sa nakaraan, marami na akong nakitang ganito. Pero yung mga insekto na yun, hindi sila may maraming mata, kundi may mga tentacle na parang mga ugat. Nakakatakot ang tingnan, nakakabahala ang pakiramdam. Ngayon, ang mga insekto ay parang mga mababait na nilalang na walang masamang gawin kumpara sa kanila. Parang mga inosenteng alaga na walang banta. Ngumiti ako. Hindi ako nagkamali ng alaala. Hindi ko inakala na basta magliligtas lang ako ng isang tao, ay maliligtas ko pa si Thoreau ng tama. Kung ganoon, ang susunod na slot para sa match modification ay para sa'yo na. May layunin na ako. Hindi na ako nag-aalinlangan. Bumalik ako na may dalang isang bakal na kahon. Ang dahilan kung bakit ako maagang bumalik ay para humanap ng lalagyan para sa mga materyales. Kung ito ay huling yugto ng katapusan ng mundo, maraming mga espasyo na kagamitan na hindi mabilang. Kaya hindi na kailangang maging ganito kahirap. Pero ngayon, tanging ganitong simpleng paraan lang ang magagawa ko. Ang paggamit ng payak na paraan ng pagkolekta. Kinuha ko na ang mapa na matagal ko nang inihanda. Patungo ako sa pugad na itinayo sa Chu Family Town. Kulangan kami ng tao. Ang paghahanap kay Thoreau. Kailangan pa ring ipasa sa Chu Family Town. Sana may sapat pa silang tao. Kung hindi, matagal pa bago ka makakuha ng sarili mong match. Malamang matagal mo pang kailangang maghintay. O kaya maaari kang makipag-ugnayan sa opisyal para sa kooperasyon. Pero hindi tulad ng Chu Family Town. Bago magbukas ang apokalipsis, maraming iba't ibang faction ang opisyal. At mas lalo pang naging magulo ang relasyon ngayon. Kung hindi kailangan, ayaw pa niyang makipag-ugnayan sa iba. Ang labanan sa kalye ay hindi humihina. Sa halip ay lalo pang lumalala. Nagsimula ito sa simula. Ang mga tao ay nahaharap sa pagpatay ng mga bangkay at iba pang mga mutant na nilalang, na walang kakayahang lumaban. Ngunit ngayon, matapos magising ang kanilang mga pangunahing match, sa wakas ay mayroon na silang lakas upang lumaban. Kahit para maghiganti sa mga mahal sa buhay. O para makakuha ng mga materyales para sa pagpapalakas. Lahat ay may dahilan para lumaban. Siyempre, iilan lang ang talagang lumalabas. Karamihan ay nagtatago at pinipiling magmasid. Habang ako ay sumusulong, iniisip ko ang mga nangyari sa nakaraang buhay. Ang malaking sakuna noong unang araw ay simula pa lamang. Sa likod, may mga pangyayaring lalampas pa sa inaasahan ng mga tao. Tulad ng pagbubukas ng System Mall bukas. Ang paglabas ng System Mall ay isang napakagandang oportunidad para sa akin. Kung balak kong magbenta ng puting buto bomba, kailangan ko pang isa-isang ipagbili. Ngayon, bukas na ang System Mall. Direkta na online mo na lang matatapos ang transaksyon. Mas bumilis ng husto ang pagkita ng pera. Ang gasto sa paggawa ng bawat puting buto na bomba, nasa mga 50 energy points lang. Babalak kong ibenta ng tig 300 energy points bawat isa. Ang 6 na beses na tubo ay sapat para kumita ako ng malaki. At ito pa lang ang unang hakbang. Ang pagkakaroon ng sapat na energy points ay nangangahulugang sapat na mga materyales para sa pagpapalakas. Kapag sapat ang mga materyales, agad akong makakaangat sa ikalawang antas. Nauuna sa lahat, mukhang walang kwenta ang mga mababang antas na materyales. Ngunit napakahalaga ito para sa pag-angat ng match. Noong nakaraang buhay dahil sa kasakiman, marami akong naibenta na mababang antas na materyales. Nang masundan pa, magugulat ka talaga. Matagal ding nasayang ang oras bago ma-upgrade ang match. Sa pagkakataong ito, alam ko na agad. Kailangan kong kumita ng malaki sa materyales ng ihi. Mabilis kong mapapataas ang antas ng match. Maging ang pinakauna sa Ning City. May plano na ako sa puso. Mas mabilis ang takbo ko. Ang lightning match ay dumadaan sa kalye. Para bang isang kidlat. Kahit patao o bangkay ang nakikita. Pakiramdam ko lang ay may kidlat na dumaan sa tabi ko. Pagkatapos ay nawala na ito. Di nila alam kung ano ang nangyari. Naitayo ang Chu Family Town sa Mountain River Refuge. Isang ligtas na lugar na itinayo ng Mountain River Group. Ginamit din nila ang pangalang ito. Sa simula ng mutasyon, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagkaroon din ng pagbabago.
Ngunit si Iliang ay maingat na sinunod ang aking paalala. Kapag may napansin siyang problema, agad siyang nagpapaputok. Dagdag pa rito, ang Chu Jiazhen at Chu Hui na nauna nang nagising sa match, ay nakaupo sa tabi bilang suporta. Hindi gaano kalaki ang kanilang pagkawala. Kaysa sa akin, ang bayan ng Chu ay pumili rin ng isang gusali. Pero hindi isang abandonadong gusali, kundi isang buong gusali, na hindi pa naipapagamit bilang ligtas na lugar. Sa pinakatuktok ng gusali ay may 8 maliit na watchtower, na madaling makakita sa loob ng ilang daang metro. Galaw ng lahat, may nangyari, may isang match na lumitaw 300 metro ang layo. Mabilis ang takbo niya. Biglang may narinig mula sa isang lookout tower. Pagkatapos ay naging mabilis ang boses. Hindi maganda, papunta na siya sa pintuan. Lahat mag-ingat. Parang huminto siya. Ang mga tao sa itaas ay hindi naglakas loob na magpabaya. Agad nilang ipinaabot ang balita. Samantala, nalaman din ng bayan ng Chu na may hindi inaasahang bisita na pumasok. Paglabas sa labas, isang pamilyar na asul lilang mecha ang tumambad sa mata. Ayos lang, huwag magpanik. Isang matandang kaibigan ang dumating. Si Huang Ting ba yan? Nagulat si Chu Hui. Tumapak sa isang bintana at direktang tumalon palabas. Sa gitna ng hangin, sumanib ang higanting agila na mecha. Ibinuka nito ang mga pakpak. Direktang lumipad papunta sa akin. Mukhang mataas ang iyong kontrol sa sarili mong mecha. Pero tandaan mo, huwag kang lalipad ng masyadong mataas. Hindi mas ligtas ang panganib sa mataas na kalangitan kaysa sa lupa. Binabalik ko ang mech. Ngumiti ng nakatawa. Alam ko. Si Chu Hui ay sinundan ang hakbang at tinanggal ang mech. Napakamaamo ng anyo niya. Sa loob lang ng kalahating araw, pakiramdam niya ay parang gumuho ang langit. Ang mga tao sa paligid niya ay nagkaroon ng kakaibang pagbabago o nawala ang komunikasyon. Dahil dito, natuwa siya nang makita niya ako, isang kilalang tao. Sa panahong iyon, lumabas din si Chu Jiazhen mula sa gusali. Nang makita niyang masaya ang kanyang anak na babae habang nakikipag-usap sa akin. Ngumiti rin siya ng may pag-unawa. Ang aking misteryo at lakas. Nag-iwan ito ng hindi malilimutang impresyon sa kanya. Dagdag pa, kapansin-pansin din ang kanyang taas at itsura. Kung magsasama silang dalawa, ayos din yon. Talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, siguradong maraming mamamatay sa Mingsheng. Lumapit si Chu Jiazhen. Tinapik niya ang balikat ko at sinabi. Nang makita ang eksenang ito, si Alyong na nakatayo sa likuran ay labis na nabigla. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang makakita, na ang pamilya Chu ay sobrang pinapahalagahan ang isang batang lalaki. Pero kung ang kalaban ay ako, ay hindi na ito nakakagulat. Magpapanggap lang ako ng magalang. At saka sasabihin ang layunin ko sa pagpunta dito ngayon. Noon, madali lang silang mahanap sa Soviet Russia. Ngayon, baka mas maging mahirap. Ipapaalam ko sa kanila. Matagal nang hula ni Chu Jiazhen na ang aking mech at mga insekto ay may kaugnayan. Magkasama kaming alyado ngayon. Habang mas pinapalakas ko ang sarili kong interes, mas magiging sigurado ako. Kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos, tinapos niya ang usapan. Binuksan ko ang dala-dala kong lata. Kinuha ko ang 3 bagay mula rito. Hindi alam ni Ginoong Chu kung may mga tao kayo na nakakuha ng mga ganitong materyales. Handa akong makipagpalitan ng isang maliit na lihim. Tiningnan ni Ginoong Chu ang 3 materyales. At ngumiti siya ng may kasiyahan. Nandito na ang 3 materyales na ito. Hindi ko alam kung anong lihim ang gusto mong ipagpalit. Basta durugin mo lang ang kahon ng dugo. Para dumaloy ang dugo papunta sa mech. Maaari nitong pataasin ang kaukulang katangian. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng maliit na lihim na ito. Hindi ko itinago ang gamit ng dugo. Kahit hindi niya sabihin, mabubunyag din ang lihim na ito balang araw. Sa halip na malaman ng lahat sa huli, mas mabuting makakuha na ng kaunting benepisyo ngayon. Nang marinig ang lihim na ito, nanginginig si Chu Jiazhen. Akala niya ay napakahirap ang pagsipsip ng dugo. Ngunit hindi niya inasahan na ganito kadali. Nagdalawang isip siya, at sinabi niyang kakaunti lang ang bilang ng mga pulang buto. Bigyan kita ng 8. 1-0 patak ng mutant blood. 6 piraso ng dugo na bolt ng hayop. Pwede na ba, nagbilang na ako. Itong mga materyales kasama ang sarili kong naipon. Makakagawa tayo ng 1-0 puting buto na bomba. Halos sapat na. Naiintindihan din niya. Ngayon ay nasa unang yugto ng pagbabago. Hindi maraming materyales ang maibibigay ng bayan ng Chu. Tungkol naman sa mga ordinaryong tao, mas kakaunti pa. Walang puhunan ang negosyo. Kahit gaano karami ang ibigay ay ayos lang. Bukod dito, hindi rin niya nasasakupan ang bayan ng Chu. Magkatuwang lang sila ng kabilang panig. Nakuha ko na ang mga materyales. Nakakita ako ng isang kwarto. Nagsimula na akong gumawa ng puting buto na bomba. Ang puting buto na bomba ay isang kagamitan. Karaniwan, may 2 paraan ng paggawa nito. Isa ay gamit ang plano. Kailangan mo lang ilagay ang mga materyales sa plano. Madali at mabilis. Isa pa ay ang gawa sa kamay.
Mas matrabaho ang paggawa ng mano-mano. Mas mahirap din ito. Pero kadalasan, maganda ang nagagawa nito. Noong nakaraang buhay, marami ang magaling sa paggawa ng mano-mano. Kahit na medyo ordinaryo ang mecha nila. Kapag inarmasan, hindi pa huli ang lakas nila. Kasabay ng isang puting liwanag. Isang puting buto na bomba na katulad ng maliit na bersyon ng bungo. Ay natapos na. Inisa-isa kong ginawa ang natitirang siyam na puting buto na bomba. Lahat ay natapos na. Muling naghanap sa bayan ng Chu. Upang ipakita ang lakas ng puting buto na bomba. Kumuha pa siya ng 8 bangkay na may dugo. Ihuhulog ang puting buto na bomba. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog. 8 ulo ng mga patay. 8 ulo ng mga patay. Biglang naging isang bunto ng mga piraso ng karne na hindi na matukoy ang anyo. Agad na nag-alab ang damdamin sa bayan ng Chu. Huangting, gaano karaming mga buto bomb ang mayroon ka? Kailangan ko ng lahat ng iyon. Bilang isang bihasang negosyante, agad niyang nakita ang halaga ng buto bomb. Ngayon, nagsimula na ang katapusan ng mundo. Kahit na nakasuot ng mech armor, maraming tao pa rin ang natatakot makipaglaban sa mga bangkay. Sa ganitong paraan, ang halaga ng mga buto na bomba ay labis na tumaas. Hindi na kailangang makipaglaban ng harapan sa mga kaaway. Maaari pa ring magdulot ng malaking pinsala. Talagang parang himala. Maraming tao siguro ang bibili ng mga panangga para sa sarili. Kahit hindi nila gagamitin, pwede rin nilang bilhin para sa pamilya o mga kaibigan. Sa madaling salita, hindi kailanman mahihirapan ang white bone bomb sa bentahan. Darating ito sa takdang oras kinabukasan. Kung walang aberya, maliban sa pahina ng katangian ng mech, ngayon ay may dagdag pang isang sistema ng tindahan. Ang semi-transparent na liwanag ay unti-unting bumubukas sa harap ko. Pindutin ang sistema ng tindahan. Biglang lumitaw ang iba't ibang mga produkto. Hindi lang maraming pagkain at gamit sa bahay ang nandito, kundi pati na rin ang ilang maliliit na bagay. Kabilang na ang mga plano at mga karagdagang module. Madaling bumili. Kailangan mo lang magbenta ng mga bagay sa sistema ng tindahan para makakuha ng energy points. Halimbawa, isang bahagi ng laman at abo ay pwedeng ibenta para sa isang energy point. Ang energy points ay pwedeng gamitin para bumili ng maliit na pakete ng pagkain. Sapat na ang laman nito para sa isang araw na pangangailangan. Kung magtipid, pwedeng tumagal ng 3 araw. Kung ayaw mong ibenta sa sistema ng tindahan, pwede ring gumawa ng sarili mong pwesto, gamit ang paraan ng barter. Bagaman mabagal ang paraan na ito, ang tanging benepisyo ay hindi kailangang magbayad ng renta sa pwesto. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Nilagay ko ang natitirang 9 na puting buto na bomba sa bagong gawa kong pwesto. Pagkatapos ay gumastos ako ng 100 enerhiya puntos. Bumili ng tampok na itaas sa loob ng 1-0 minuto. Ang tampok na itaas ay kailangang ipa-auction. Ang pinakamataas ang panalo. Ngunit ngayon ay kakabukas lang ng sistema ng mall. Lahat ay nalilito. Kaya walang sumali. 100 pesos para sa isang itaas. Sobrang kita kong nangyari ito noong nakaraang buhay. Takot akong hindi ko makuha kahit 1-0,000 puntos. Tinitingnan ang sarili kong butong bomba na naitulak sa pinakataas ng lahat ng produkto. Ako ay nasisiyahan. Direktang bala, paputok na bala, ako ay nasisiyahan, butong bomba, butong bomba. Ang sistema ng tindahan ay nahahati sa 2 bahagi, butong itlog. Nasa itaas ang pahina ng mga produkto. Sa ibaba naman ay isang chat box. Sa sandaling ito, mabilis na dumadagsa ang mga mensahe. May mga tao na nag-uusap tungkol sa mga buto-buto na bomba. Mayroon ding mga patuloy na humihingi ng tulong sa labas. Ang buong chat box ay naging magulo. Tumingin lang ako ng basta-basta. At hindi na nagbigay pansin. Ngayon ay lumabas ang sistema ng tindahan. Bukas ay bubuksan na ang sistema ng chat. Ngunit hindi ito magandang balita. Mas maraming bagong tampok na lumalabas. Ay nangangahulugang mas mabilis ang pag-evolve ng mga biological mutation. Bond bomb. Nangangahulugan din ito ng mas maraming panganib. Bond bomb. Wala pang 3 minuto. Bond bomb. Naubos na ang mga white bond bomb. Maraming tao ang walang pera. Marami ring mayayamang tao. Ang halaga ng paggawa ng bond bomb ay nasa paligid ng 50 puntos. Hindi ko naman masyadong pinataas ang presyo. 300 energy points para sa ilang malalaking puwersa ay higit pa sa 300. Hindi ito gaanong halaga, 50,300. Kahit ang ordinaryong tao ay makakalikom ng pera para makabili ng isang 300. Sa isang lumang komunidad sa West District 300. Ang dyed purple diamond ay default na nakumpirma. Biglang bumigat ang kamay niya. Tumingala at tumingin. Isang kakaibang bomba na kasing laki ng ulo ng normal na tao. Lumabas sa kamay. Ito ang puting buto na bomba na nagkakahalaga ng 300. Ang mga kasama sa tabi ay sabik na lumapit. Nagtanong ng may kuryosidad. Sila ay 6 lahat. Nasa iisang dormitoryo lahat. Akala ko makakapaglaro lang ako ng 2 araw sa bakasyon. Pero hindi ko inaasahan na maipit ako dito.
Sa labas ay napakaraming mga patay na nagkakatipon-tipon. Kahit pa, bawat isa sa kanila ay nagising na sa kanilang sariling mecha. Pero hindi pa rin sila nangahas kumilos ng basta-basta. Pero hindi ako umaasa sa kapangyarihan nito. Basta lumaki lang ang ingay na magagawa namin. Maaaring mapalayo natin ang mga dugo salot sa paligid natin. Habang humihinga ng malalim si Zejing, ang pilak na kulay na exosuit ay kusang kumakabit sa kanyang katawan. Ang iba pang mga tao ay nagsimula ring magsumo ng mga makina. Hindi maraming tao sa maliit na komunidad na ito. Mas kaunti pa ang mga nagbago. Lahat ng dugo salot sa buong gusali ay matagal nang napalayas nila. Ngayon, ang tanging problema ay, yun ang grupo ng mga dugo at bangkay sa labas. Ilang tao ang walang pag-asa, na ang putik na buto ay makakapagbigay ng malaking lakas. Tulad ng sinabi ni Ran Zijing, maari lamang nitong ilayo ang mga bangkay. O kahit isang bahagi lang ay sapat na. Dumating ang 6 na tao sa tuktok ng gusali. Nagmamasid si Ran Zijing ng ilang sandali. Pagkatapos pumili ng isang medyo malaking grupo ng mga dugo ngayong patay. Ihagis ang buto-buto na bomba. Ang buto-buto na bomba ay gumuhit ng magandang arko sa hangin. Pagkatapos ay nahulog sa gitna ng grupo ng dugo ngayong patay. Boom! Sa isang iglap, isang nakakabinging tunog ang umalinggaw-ngaw. Lahat ng dugo ngayong patay ay biglang nagalit. At sabik na dumagsa patungo sa lugar ng pagsabog. Nang makita ang eksenang ito, hindi naging masaya ang ilang tao sa kanilang mga mukha, kundi napuno ng matinding pagkabigla. Malinaw nilang nakita, sa sandali ng pagsabog ng butong-buto na bomba. Hindi bababa sa 8 o 9 na mga dugo ng bangkay ang napunit sa maliliit na piraso. Ang ibang mga dugo ng bangkay ay nasira rin sa iba't ibang antas. Hindi ito isang paputok na tunog lang ang maririnig, kundi tunay na bomba. Hindi lang sila ang sumusubok sa buto na bomba. Ibang mga puwersa ay pareho ring nakakaalam sa malaking potensyal ng buto na bomba. Marami ang nakipag-ugnayan sa akin. Humihiling na bumili pa. Materyales 11 humihiling na bumili pa. Materyales 1 hindi rin ako nagpapabaya. Hindi rin ako nagpapahinga. Una, ginamit ko ang energy points para bumili ng malaki ng mga materyales na kailangan sa paggawa ng bonbon. Pagkatapos, inmarka ko rin ang mga blueprint at mga auxiliary modules na kailangan ko. Kumpara sa aktwal na bagay, mahal na mahal ang presyo ng mga blueprint at auxiliary modules. Kada isa ay nangangailangan ng libo-libong energy points. Ang mas maganda pa ay nasa unit ng 10,000. Mga puting liwanag ang dumaan. Mabilis. Nagawa ko ulit ang 50 puting buto na bomba at inilagay sa pwesto. Halos sa isang iglap, nawala ang 50 puting buto na bomba. Pinalitan ito ng 15,000 puntos ng enerhiya. Walang isang item lang. Maliban sa ilang presyo na sobrang taas, aking ililista ang mga GE materials na makikita sa merkado. Mga high-level na blueprint, ililista ko ang mga GE materials na makikita sa merkado. Aking ililista ang mga GE materials na makikita sa merkado. Lahat ay aking lilinisin. Ang drop rate ng White Bond Bomb Blueprint ay hindi masyadong mababa. Ito ay sa unang bahagi ng post-apocalyptic panahon. Pagkatapos ng ilang panahon, hindi na ito magiging mahalaga. O marahil, baka bukas, hindi na ito magiging mahalaga. Bungo-bungo na bomba, kaya kailangan kong samantalahin habang may halaga pa ito. Magbenta ng mas marami hanggat maaari. Bungo-bungo na bomba, sa parehong oras. Kanlungan ng Feng Hua. Bagaman sa simula ay nagkaroon ng kaunting kaguluhan. Ngunit ang Feng Hua ay matagumpay na nakaligtas. Siyempre, ito ay hindi maihihiwalay sa Red West Mecha ni An Honghai. Kung wala ang kanyang tulong, posibleng tuluyang mawala si Feng Hua sa kasaysayan. Sa panahon ng katapusan, ang malakas ang naghahari. Sa sandaling ito, nakamit na niya ang malakas niyang lakas. Bilang walang koronang hari ng Feng Hua, kahit ang ilang mga kuya niya na karaniwang hindi niya tinitingnan, ay napapailalim sa kanya. Pinapagamit niya sila, at ito pa rin ang palasyo. Bakit palagi siyang nandito? Kapag nakikita niya ang pangalan ng trader, biglang nagalit si An Honghai. Sigurado siya, yung nagbebenta ng mga bombang gawa sa buto. Siguradong siya yun na nakasama sa eksibisyon at botanical garden. Noong panahon na pinahiya niya ako, hindi pa siya pwedeng manakit sa akin noon. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Yesue, Huang Ting. Hayaan mong bigyan kita ng isang malaking regalo. Napatingin si An Honghai. Hinawi ang kamay at tinawag ang isang tauhan. Maingat na binilin ang ilang salita. Ako'y abala pa rin sa paggawa ng bonbon. Pero nagkagulo na ang chat sa system shop. Ang nilalaman sa taas ay hindi para ipahayag ang receipt, kundi para humiling na ibaba ang presyo. Hindi ko pinapansin ang mga pilyong ito. Ilalabas ko na ang lahat ng bagong likhang puting buto na bomba. Sa isang kisap mata, half ng 100 bomba ng buto ang nabenta. Sandali lang, ibibigay ko na ang mga pinakabagong pinalakas na materyales na binili ko. Nakapila ang iba't ibang uri ng materyales. Nagpapalabas ng hindi maipaliwanag na pang-akit. Dumaan ang ningning ng itim na ginto.
Lumabas ang higanting exoskeleton sa loob ng kwarto. Umupo ako ng nakaluhod. Nagsimula akong sumipsip ng mga pinalakas na materyales sa lupa. Lakas ay tumaas ng 3, depensa ng 1, bilis ng 2. Habang nawawala ang lahat ng pinalakas na materyales, ang katangian ng higanting exoskeleton ay muling nagbago. Ang mga katangian ay naabot na ang pinakamataas na antas. Susunod ay ang pagpapataas ng antas ng exoskeleton. Ang tinatawag na pag-angat. Mga karagdagang module, ang tinatawag na pag-angat, pagsusuri ng mata. Sa katunayan, ang mecha ay na-enhance na hanggang sa limitasyon. Zhongmi, 1-0-1-0. Kung hindi ito mababaligtad, wala nang paraan upang magpatuloy sa pag-angat. Upang malampasan ang limitasyon. Ang unang kailangan ay ang core ng mecha. Dahil sa tulong ng nakatatandang kapatid at ng 4 na huangsi, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Muli kong kinuha ang isang bungkos ng materyales. Kasama ang isang core ng mech na may estilo ng Rubik's Cube. Nagpakatatag ako. Formal kong sinimulan ang pag-angat ng antas. Nagsimula ang pag-angat ng antas ng mech. Oras na kinakailangan para sa pag-angat ng antas na ito ay 28 oras. Habang ako ay nagsasagawa ng pag-angat ng antas ng mech, si An Honghai ay nagalit sa loob ng kanlungan. Akala niya makakahanap siya ng taong makakapagpakasama sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin ng kabilang panig. Dahil dito, parang sinuntok niya ang hangin. Nagdaramdam siya na parang gusto ng sumuka. Dumating ang 2 araw. Kasabay ng isang ugong. Opisyal nang binuksan ang sistema ng chat. Samantala, muling bumilis ang paglaki ng mga dugo bersyon at iba pang mga halimaw. May ilang lugar nang may mga 2 antas na halimaw. Kaya't itinuring na mga forbidden zone. Madali kong binuksan ang sistema ng chat. Hinati ang sistema ng chat sa 3 bahagi. Ito ay pribadong chat, group chat, at chat sa buong mundo. Sa ngayon, hindi pa bukas ang chat sa buong mundo. Huwag kang mag-alala. Ang tunay na pinapahalagahan ko ay ang group chat feature. Ito ang pangunahing pundasyon sa pagbuo ng isang puwersa. Kailangan ng higit sa 2 tao para makagawa ng group chat, at dagdag na 1,000 energy points. Hindi naman malaking bagay ang energy points para sa akin. Pero ang mga papasok sa group chat ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Kaligtaan muna ang tungkol sa group chat system. Muling tinawag ko ang higanting mech. Mga espesyal na module, anyong ligwa, mata ng pagsusuri. Pag-akyat sa 2 antas. Ang 3 pangunahing katangian ng higanting mech ay nagkakaroon ng iba't ibang antas ng paglago. Kabilang na dito ang lakas, na halos umabot na sa kritikal na halaga ng 2 antas ng mech. Ang limitasyon ng katangian ng mech sa antas ay 1-0. Ang limit ng katangian ng 2 antas na mecha ay 5 at 10. May lakas na 40. Sa 2 antas na mecha, masasabi rin na ito ay nasa pinakataas. Pag-angat ng gigant mecha. Tapos na ang pag-akyat. Susunod ay ang Chayanyu mecha at si Shu. Hindi alam kung nahanap na nila. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto. Ito ay si Chu Jayazen at Chu Hui. At si Ali ang na may dalang transparent na kahon. Bukas na ang chat system. Dapat ba tayong magdagdag ng kaibigan? Hindi ko alam kung gusto mong sumali sa aming grupo. Mainit na inimbitahan ang Chu Jayazen sa isang taong tulad ko na malakas ang laban. At may malawak na kaalaman tungkol sa katapusan ng mundo. Talagang ayaw niyang palampasin. Pasensya na, Ginoong Chu. May sarili akong plano. Tugon ko ay hindi. Marami pa akong dapat gawin sa hinaharap. Ayokong ikulong ang sarili ko sa barko ng pamilya Chu. Ganun ba? Sige, magdagdag tayo ng kaibigan. Makipag-ugnayan tayo sa hinaharap. At wala na ang Shanhi Group. Huwag mo nang tawagin akong Ginoong Chu. Maaari mo akong tawaging Tio Chu. Walang sapilitan sa Chu Family Town. Bilang pag-usapan ito. Sige, Tio Chu. Halos pareho na ako ngayon kay Chu Hui. Hindi nakakahiya kung tatawag ng tiyuhin. Tama, nahuli ng mga tauhan ni Ili ang isang batang lalaki. Tingnan mo, ito ba yung tipo ng moth na hinahanap mo? Chu Jayazen ay kumaway. Si Ali ay may dalang transparent na kahon at umusad ng kaunti. Sa loob ng kahon, isang bagay na parang mataas na tore nakasya sa palad. Gawa sa bakal at salamin ang buong katawan. Nabigla ako sa itsura nito. Ngayon, ang mga insekto ay sobrang bilis mag-evolve. Kahit bahay na gawa sa bakal na ang ginagamit nila. Kahit ano paman, nagpa siya akong tanggapin ito. Babalik ako at ipapakita kay Guansilan. Kasama ang 3 kaibigan. Ipinasa ko rin ito sa Chuja Town, isa na may maraming enerhiya. Bilang kabayaran sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay umalis, Wanfu Shangchang. Bilang nangungunang malaking mall sa Ningxing. Marami ang dumadaloy na tao dito. Nang magsimula ang sakuna, ang dating masigla at mataong mall, ay biglang naging isang impyerno. Maraming malalaki at maliliit na bangis na patay na tao ang naninirahan dito. Bukod pa rito, marami ring mga alagang hayop na naging malalakas na halimaw dahil sa mutasyon. Tahimik na lumapit si Zijiin at ang ilang mga kapatid sa pintuan ng mall.
Pagkatapos, kumuha sila ng isang maliit na bato mula sa lupa at itinapon ito. Gamit nila ang bonbomb na nakatulong upang mapuksa ang karamihan sa mga blood zombie sa lumang komunidad. Matagumpay silang nakatakas. Pero lahat sila ay mahilig sa laro. Alam nilang hindi pwedeng maghintay lang. Kailangan nilang magmadaling mag-level up. Maging malakas, ay may posibilidad na makaligtas sa ganitong katapusan ng mundo. Itinuring nila ang Wanfufu Mall bilang isang dungsyon. Naghahanda silang bumuo ng grupo para sa dungsyon. Kaya nagkaroon ng eksenang iyon sa itaas. Ang bato ay bumagsak sa hangin na may magandang arko. Bumagsak ito sa harap ng mall na may tunog na bang. Nakaramdam ng galaw. Isang halimaw na may deformadong itsura ang biglang sumugod palabas. Ang ibabang bahagi ng katawan niya ay mukhang normal pa naman. Matitibay ang dalawang binti niya na parang karaniwan lang na dugo ang bangkay. Pero ang nakakatakot ay ang itaas na bahagi ng katawan niya. Simula sa baywang, nahati sa dalawa ang itaas na katawan niya. Ang isang bahagi ay parang babae ang itsura. Ang isa namang bahagi ay isang mutated na teddy dog. Parang may isang bagay na nagdudugtong sa dalawa. Pinipigil niyo lang ang pagsusuka at napapailing. Pero mas malakas itong halimaw kaysa sa Resident Evil. Noong una pa, siguradong pinatanggal na ito. Habang hawak ni Ziking ang dambuhalang espada ng buto. Nakasuot ng exosuit. Nanginig ang mukha sa takot. Hindi namin kayang labanan ang halimaw na ito. Mas mabuting tumakbo na tayo. Kung hindi, mapapahamak tayo. Sabi niya, magpapalit siya ng paharap at aalis na. Pero sa sandaling siya ay humarap, biglang lumitaw ang malaking bibig sa kanyang kaliwang kamay. Click! Ang matibay na braso ng mech armor ay madaling kinagat ng malaking bibig. Nilingon ni Ranzijing ang katawan niya. Halos mapaatras siya sa pagkakahiga. Ranzijing, ayos lang. Sandali lang, darating ang tatay ko para iligtas ka. Nang makita si Ranzijing na sugatan, si Yu lang ay walang pag-aatubiling sumugod. Sa kabilang side ng babaeng may dalawang ulo na halimaw. Sadyang kumaway lang siya. Nabagsak siya at naitulak pabalik. Matapos mag-flash ang kanyang armor. Naging isang liwanag. Ganap na nawala. Si Yu lang ay naabsorb sa koma. Ganoon din ang iba pang apat. Bigla silang tinamaan ng malakas na nilalang na may dalawang ulo. Bagaman hindi nawala ang mech. Wala na rin silang lakas para ipagpatuloy ang laban. Nang lakas, nang handa na silang kainin ang nilalang na may dalawang ulo. Isang mahinahong boses ang umalinggaw-ngaw. Ngayon, kayo, ay hindi pa rin niya kayang tapatan. Tandaan, laging unahin ang kaligtasan. Huwag basta-basta magpapadala sa panganib. Isang itim gintong mech suit ang dahan-dahang lumitaw sa paningin. Misteryoso, malamig, makapangyarihan. Sinuong ko ang mata ng sensor na nakakabit sa modul. Lumalabas ang impormasyon tungkol sa dalawang ulo na dugo na nilalang. Pangalan, Blood Serpent na may dalawang ulo. Antas, eksperto, unang antas, delikado. Malinaw na. Ang dalawang ulo na halimaw ay isang elite na mutante. At nasa bingit ng pag-angat ng antas. Kung hindi, ang antas ng panganib ay tiyak na napakababa, hindi lamang mababa. Ganito kalakas na halimaw. Ay kayang punitin ng madali ang karaniwang unang antas na mech. Kung hindi dahil sa mech ni Ranzijing at iba pa. Na hindi pang karaniwang kagamitan. Ngayon lang ako nakarating. Mukhang huli na para iligtas sila. Nakita kong may kalaban na naman. Sumigaw ang dalawang ulo na halimaw. At mabilis na tumakbo papalapit sa akin. Pagkatapos, isang malaking bibig ang mariing kumagat. Mag-ingat, malakas na babala ni Ranzijin. Alam niya ang lakas ng kagat na iyon. Ang mabigat at matibay na bakal ng mech. Sa ilalim ng malaking bibig na iyon, para lang itong gawa sa papel. Sa susunod na segundo, nagulat ang kanyang mga mata. Yung itim na gintong mech, bigla nitong nakuha sa sobrang bilis. Yung malaking bibig na iyon, at pinunit ng mariin ang itim na gintong mech gamit ang dalawang kamay. Ang malaking bibig sa ulo ng aso. Ay niyayakap niya ng mariin at hinati sa dalawa. Isang napakasaklap at madugong eksena. Nabigla ang ilan sa kanila, kabilang si Ranzijing, at huminga ng malalim. Si Yu lang, na kanina lang nagising mula sa pagkakabulagta. Halos mapaatras siya sa takot. Bagamat dati ay mahilig din siyang maglaro ng ganitong uri ng laro na may scope. Pero laro pa rin iyon, laro. Ang realidad ay realidad. Kahit gaano pa kaganda ang halimaw sa laro, kaya niyang harapin ito ng may katatagan. Sa realidad, kahit isang patay na katawan ay kayang takutin siya ng husto. Habang inaatake ang kanyang katawan, biglang sumigaw ang babae sa kabilang bahagi ng katawan. Ang matinis na tunog ay nagdulot ng sakit sa ulo ni Huang Ting. Ipinagpag ko ang aking mga pangil sa katawan ng dalawang ulo na halimaw. Chifete. Hinati ng mga talim ng pangil ang dalawang ulo ng halimaw. Ang hiwa ay makinis na parang salamin. Napatay ang elite na doble ulo na fusion blood zombie, level 1. Lumilitaw sa harap ko ang mga pangalan ng mga bagay na nahulog. Sanay na akong binabasa ang huli. Ang epekto ng ngipin ng malupit na aso ay napaka-espesyal. Pagkatapos load, naaaring mabuo sa dibdib. Isang espesyal na marka na kahawig ng ulo ng aso.
Ang markang ito ay makakatulong upang maprotektahan laban sa mga atake mula sa harap. At sa malapit na labanan, makakabuo ito ng malaking bibig upang atakihin ang kalaban. Maaaring mag-load ang mga auxiliary modules ng hanggang 6. Kabilang dito ang ulo, katawan, 2 kamay at 2 paa. Ang anyo ng matalim na kuko ay kinakatawan ng isang kanan na kamay. Ngipin ng mabangis na aso sa katawan ng sinauna. Kung ganun, makakakarga pa ako ng 4 na karagdagang modul. Ang mga karagdagang modul ay parang extension ng kakayahan ng mech. Bagaman mukhang halos pareho sa mga kasanayan. Ngunit hindi pwedeng maglagay ng walang katapusan. Karaniwan, 6 lang ang pwedeng ilagay. Kung gusto mo ng ibang module, kailangan palitan. Hinawakan ng ngipin ng mabangis na aso at pinindot sa dibdib. Biglang lumitaw sa itaas ang isang larawan ng ulo ng aso.